Ang una kong ginawa bilang Snow Wolf King ay mangolekta ng gatas at diaper kung saan-saan dahil nag-ampon ako ng dalawang babaeng sanggol na tao. Pero hindi ko inaasahan na ang dalawang sanggol ay talagang reincarnated empresses. Noong nakaraang buhay, naglaban sila ng 3 araw at gabi. Sa huli, pareho silang namatay. Hindi inaasahan, pareho silang naging kambal na magkapatid at iniwan sa gubat. Nang akala nila kakainin sila ng mga hayop, isang Snow Wolf King ang lumitaw sa harap nila. Ako ay dumating dito 3 buwan na ang nakalipas. Naglakbay ako papunta sa mundong ito na puno ng spiritual energy. Naging isang Snow Wolf ako at nagkaroon ng magnet strip looting system. Sa patuloy na panghuli, naging nag-iisang Wolf King ng gubat na ito. Ngayon mismo, habang nangangaso ako, may narinig akong dalawang iyak ng sanggol. Sinundan ko ang tunog. Nakita ko ang dalawang babaeng sanggol na tao. Ang kaliwang may pulang buhok, si Jai Yingning. Nakataas ang kamay sa bewang. Nakabusangot ang bibig. Nakatingin sa kanang may kulay ginto ang buhok, si Gu Qinghan. Si Gu Qinghan ay bumawi rin ng tingin. Naglalabas ng tunog na parang iyaya sa bibig. Ako, isang makapangyarihang Demon Lord. Ngayon, ganito mo ako inaapi. Sa moment na iyon, pareho nilang nakita ang peres ng yellow-asul na beast crystals. Nakalimutan ang nakaraan. Biglang nagyakapan ang dalawa. Umiyak silang sabay. Nagpanik ang dalawang empresses. Bagong-bago lang sila, mamamatay na ba agad? Pero matapos ang ilang sandali, hindi sila inattack ng Wolf King. Kaya binuksan nila ang mata. Nagpakita ng naguguluhang tingin. Habang tinitingnan ko ang dalawang umiiyak na sanggol. Kunot ang aking kilay. Kahit naging wolf ako, tao pa rin ang kaluluwa ko. Pag-isip ko sandali, napabuntong hininga ako. Kawawa kayong dalawa. Simula ngayon, sasama na kayo sa akin. Kaya binuka ko ang mga pangil ko. Kinagat ang kumot. Ang dalawang sanggol, nakatingin sa matalim na ngipin ko na malapit sa kanila. Tumibok ng malakas ang puso ni Jai Yingning. Sa isip niya, sumisigaw siya ng malakas. Mamamatay na talaga ako. Si Demon Lord Gu Qinghan ay kinakabahan din at lumunok. Nang tumulo ang laway ko sa kumot, nangingitim ang mukha ni Gu Qinghan. Kakabuhay lang ng katawan ko. Ganito ba, magiging pagkain na lang ako ng wolf beast. Pero biglang tumigil ang pag-alog ng kumot. Sabay nilang itinaas ang ulo. Hindi pa kinakabahan. Isang sulyap, direct silang tumama sa aking yellow-asul na mata. Si Jai Yingning ay natakot at hindi nakahinga. Si Gu Qinghan ay tumigil ang katawan sa takot. Napatigil ako. Medyo kinabahan ang pakiramdam ko. Kung dalawang sanggol ang giniginaw, mapapahamak sila. Kaya umalulong ako ng malakas. Nang marinig ng mga wolf ang tawag ng hari, 5-6 Snow Wolf ang lumapit sa akin. Pinalibutan ako. Dahan-dahan kaming naglakad. Dahil sa kanila, na-block ang malamig na hangin. Naging mas mainit sa kumot. Pero si Jai Yingning at Gu Qinghan ay gulat pa rin. Di nagtagal, nakapag-usap na sila sa Ingles. Bilisan, mag-isip ng paraan. Ayaw kong mamatay dito sa Wolf's Lair. Tumahimik, baka magwala ang wolf beast mamaya. Baka maglaban tayong dalawa. Ganyan, dinala ko ang dalawang sanggol sa kalahating gubat. Bumalik sa teritoryo ng mga Snow Wolf. Nang ramdam ng Snow Wolf ang presensya ng hari, ang higit 10 Snow Wolf ay tumingin. Mahabang haw ng wolf ang umalinggaw sa loob ng gubat. Ang grupo ng Snow Wolf ay may ritual ng wolf. Binati ang pagbalik ng hari. At dahil sa ingay, nagising ang mga sanggol. Sabay silang nagbukas ng mata. Malabo ang mga mata. Siguro, sakto ang init sa kumot. Nang magising si Jai Yingning, nag-inat agad. Pagbukas ng mata, natulala siya. Ang nakita niya ay ang malaking, mabagsik kong ulo ng wolf. Nakita ni Gu Qinghan ang mga wolf na yumuko sa akin. Nashock ang Beast Royal at Beast Elite. Hindi ito biro. Wala pang spiritual energy. Formal na pagbabalik, may Elite Beast Royal na agad. Napagtanto ni Jai Yingning, tapos na tayo. Totoo, pray tayo. Agad nagputla ang mukha ni Gu Qinghan. Saklolo, ayaw kong makain. Ilang minuto na lang, dinala ko sina Jai Yingning. Pumasok sa lungga ko. May halong amoy ng pin at animal skin. Bumungad sa kanila, si Jai Yingning at Gu Qinghan. Napagulat sa nakita. Wooden fence. Animal skin sa lupa. Ito ba ang tawag mong basa? Hindi tama, labas sa normal. Ang mga balat at balahibo sa sahig. Galing lahat sa akin. Malakas ako, lampas na sa inaasahan nila. Pero, parang hindi ito lugar ng preso. Mukhang lungga ng hari ng wolf. Anong ibig sabihin nito? Bahagyang tumingin si Jai Yingning. Nag-isip siya, naalala ang mga detalye. Nadarama niya ang kakaiba. Parang walang masamang balak ang Wolf King. Bago pa siya mag-isip, napansin din ni Gu Qinghan. Baka pwede, hindi tayo kakainin ng Wolf King. Nang marinig ni Jai Yingning, tahimik siyang tumango. Hindi sapat para mabusog ang Wolf King. Kung gusto niyang kainin kami, nilamon na sana kami. Kahit si Jai Yingning ay sanay na, hindi pa rin dapat isipin ito. Layunin lang palang ampunin kami. Sa moment na ito, umalulong ako sa labas ng lungga. Dalawang malusog na Snow Wolf mother ang dumating agad. May amoy ng gata sa katawan. Pumasok sa wolf lair. Kumpara sa mga male wolf, balahibo ng female Snow Wolf ay mas makapal. Mukhang hindi masyadong mabangis. Nanlamig si Gu Qinghan sa katawan. Pinapakain kami dito. Gulat si Jai Yingning. Ang Snow Wolf King dito. Pinaghirapan kaming dalhin dito. Talagang gusto niya kaming ampunin. Di lang nagulat. Nagbago ang mukha ni Jai Yingning. Naging kakaiba ang pakiramdam niya. Gusto mo ba talagang magpakain ng gatas ng wolf sa akin? Tumatangi si Jingying at iniikot ang ulo. Sa tingin niya, pagpipigil hanggang sa huli. Pero sa mata ko, puro parang tulala lang ang dalawang ito. Ang cute nila talaga. Pero bakit ayaw nilang magpakain? Habang nag-iisip ako, bigla kong naintindihan. Matagal na nga akong Wolf King. Ang human baby hindi kagaya ng wolf cub. Kung hindi pakainin, hindi kakain ang sanggol. Isang utos, dalawang female wolf agad pumwesto, kaliwat kanan. Nakahiga sa harap nila Jai Yingning at Gu Qinghan. Naramdaman ni Jai Yingning ang kakaiba. Napuno ang dibdib niya. Tama talaga ito. Ang isang Wolf King gusto akong ampunin. Ako si Jai Yingning, emperatrice ng lahi ng tao. Ngayon, inampon pa ako ng isang hari ng lobo. Ako si Jai Yingning, muling isinilang na emperatrice. Kahit mamatay ako sa labas, di ko inumin ang gatas ng lobo. Hindi lang siya, si Gu Qinghan sa tabi, sobrang gulat din. Kung ikukumpara kay Jai Yingning, kilalang matapang sa lahi ng tao si Gu Qinghan. Noong nakaraang buhay, ang ganitong elite na hari ng lobo. Kaya niyang pumatay ng libo-libo sa isang hininga lang. Hayaan siyang tumawag ng ama sa isang lobo. Imposible, walang paraan. Yung dalawang bata, mukhang ayaw talaga sumuko. Pero sa paningin ko, parang nagpapakalambing lang sila. Hindi ako nagmamadali, bagkus, binawi ko ang mga matutulis kong kuko. Gamit lang ang mga palad ng lobo. Tinulak ko ang dalawang bata papunta sa mga babaeng lobo. Nakita ni Jai
Jai Yinging ang eksenang ito. Para sa kanila, halos parang inaalipusta na sila. Pero ang mukhang mabagsik kong kamay ng lobo, nakatitik sa kanila ngayon. Malinaw, isang lantad na pagbabanta yon. Parang kapag di pa sila uminom ng gatas. Sa susunod na segundo, baka kainin ko sila. Sa huli, sumuko sina Jai Yinging at Gu Qinghan. Lalo na nang maamoy nila ang preskong gatas sa tabi nila. Uminom lang ng gatas, di naman nakakahiya. Kinukumbins ni Jai Yinging ang sarili. Si Gu Qinghan na may pumikit na lang. Kunyari lang na sumusunod. Sa totoo lang, labis ang hinanakit. 30 taon sa silangan ng ilog. 30 taon sa kanluran ng ilog. Huwag maliitin ang mahirap na sanggol. Ngayon, nagpa siya silang parehong sumugal. Lumapit at yumakap sila sa mga babaeng lobo. Sa una nilang lagok ng gatas ng lobo, yung dalawang gutom na bata, tumingala agad. At naging kumikinang ang mga mata. Ang sarap pala. Sa pagtingin ko sa dalawang batang sabik uminom ng gatas. Nakabuntong hininga rin ako sa wakas. Bagaman kadalasan, mga sanggulang tao ay tumigil na sa suso sa edad na ito. Pero wala akong mahahanap na gatas pulbos. Hindi pa pwedeng kumain ng karne ang dalawang batang ito. Kung gusto silang buhayin, kailangan umasa sa gatas ng mga babaeng lobo. Buti na lang, mukhang gustong-gusto pa nila ang gatas. Kasabay nito, ang dalawang emperatrice ng babae, abala rin sa pagkain. Pero pareho silang natulala. Nararamdaman mo ba? Nuna si Jai Yinging na nagsalita. Tiningnan din siya ni Gu Qinghan. Parang may kakaibang enerhiya sa gatas na ito. Sa alaala nila, malayo pa ang totoong pagbabalik ng enerhiya. May isang buwan pa dapat. Pero itong mga babaeng lobo ng Snow Wolf, may kakaibang enerhiya ang gatas nila. Bagamat kokonti pa lang, bilang mga malalakas sa lahi ng tao. Alam na alam ni Jai Yinging at Gu Qinghan. Ibig sabihin, ang Snow Wolf pack na ito, nauna na kaysa sa iba, kahit di pa bumabalik ang enerhiya. Nangunguna na sila sa lahat, hindi maiwasang magbulungan ni Jai Yinging. Kaya pala ang Snow Wolf King. Ngayon, elite level monster na. Hindi alam kung anong swerte ang nakuha niya. Ngayon, malinaw na sa dalawang babae. Iba ang pack ng mga lobo ng snow na ito. Habang pinagmamasdan ko ang dalawang batang busog na busog, tumingin din ako sa dalawang babaeng lobo na parang pagod na pagod. Medyo natatawa ako. Gaano na kaya sila katagal di nakadede? Hanggang naubos ng dalawang bata ang gatas ng dalawang babaeng Snow Wolf. Buti na lang maliit lang ang pack, pero may siyam naman akong babaeng lobo. Malakas ang kain ng dalawang bata, pero pumapatol pa rin. May kakaibang ekspresyon sa mga mata ni Xing Xing. Bagamat tao at halimaw, magkaiba. Pero halos kasing edad ang hari ng lobo. Baka saya ni Gu Qinghan at nagsabi, pagbalik ng lakas ko, hindi pa tapos ang usapan. Napabort pa agad si Gu Qinghan. Biglang namula ang kanyang mukha. Sa kabutihan ng wolf milk na ito, pag nakabawi ako, sige, gagawin kitang alaga ko. Alaga talaga? Napailing si Jai Yinging kay Gu Qinghan. Para sa kanya, tinanggap na niya akong wolf king at daddy nila. Napansin din ni Gu Qinghan tingin ni Jai Yinging. Kailan ba akong nagpatiwala ng ganito? Di pa natatapos ang usapan. Napaburp ulit si Gu Qinghan. Napatawa na rin siya sa sarili niya, lalong namula ang kanyang maliit na mukha. Umiiwas ng tingin si Gu Qinghan kay Jai Yinging. Medyo may halong biro na tingin. Napabulong tuloy siya. Sige na, aaminin ko, ikaw na ang daddy ko. Ang dalawa, parang may built-in na code sa English nila. Sa tenga ko naman, wala talaga akong naintindihan. Sobrang hiwaga. Pero napansin ko si Gu Qinghan, pulang-pula ang mukha. Baka nabulunan sa gatas. Napakabihira, parang kinabahan tuloy ako. Agad akong kumilos. Una, binawi ko lahat ng mga kuko ko. Tapos, isa kong wolf paw, binuhat ko siya. Isa pang wolf paw, dahan-dahan kong pinataktak ang likod ni Gu Qinghan. Para matulungan siyang bumuti ang nararamdaman. Saglit na iyon, nagkatinginan kami ni Gu Qinghan. Nagkatitigan talaga. Anong klase yung mga mata na Eurus yun? Malalim na parang bituin. Asul na parang alahas. Hayop ang anyo. Pero ramdam ni Gu Qinghan ang tunay na malasakit. Tinutulungan ba ako ng hari ng lobo? Nag-aalala ba siya para sa akin? Biglang kinabahan si Gu Qinghan. Noong nakaraang buhay, bilang isang malakas, di pa siya nakaranas ng ganyang pag-aaruga. Harap-harap siya sa kilalang mabagsik na snow wolf monster. Pero, ngayon niya lang naramdaman ang ganitong init. Gulat na gulat din si Jai Yinging. Sa mga mata ng isang halimaw, ramdam niya ang pag-aalala, pagkabalisa, pagdududa at ginhawa. Bagong karanasan ang lahat ng ito. Napakabago talaga ng damdaming ito. Napatingin lang si Gu Qinghan sa mga asul kong mata. Lumuwag ang tensyon niya. Nakakatulog na siya ng mahimbing. Pati nananaginip na siya. Nakadesisyon na ako. Simula ngayon, ikaw na ang daddy ko. Sa lungga ng hari ng lobo, nakatingin ako sa dalawang batang tulog na. Nakabuntong hininga rin ako ulit. Sa wakas na-resolve ako ang problema nila sa pagkain. Pero susunod na ang iba pang hamon. Napakunot noon ako. Iniisip ko ang tulugan ng dalawang anak ko. Lalo na ngayon at palamig na ang panahon. Pag pinabayaan lang, isang gabi lang, di na magtatagal. Sa bundok na ito, puno lang ang meron. Halos wala ng ibang materyales. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Naalala ko bigla, lumabas ako ng kuweba ng dahan-dahan. Sa harap ng ibang halimaw ng snow wolf. Mahinang ungol lang, pero may halong utos ko na hindi pwedeng labagin. Simula ngayon, lahat ng halimaw sa pack na ito, kailangan tratuhin ang dalawang babae bilang kapamilya. Tapos, pinatawag ko ang 10 snow wolf na babaeng lobo. Pinapunta ko silang lahat sa harap ko. Ang target ko ay ang dambuhalang puno sa gitna ng basin. Ang punong ito, daang taon nang tumutubo sa mundong ito at sakto sa pagbabalik ng enerhiya. Ngayon, lampas na sa 1 metro ang diameter. Ang kailangan kong gawin ay gumawa ng butas sa puno mismo. Gagamitin ko ang makapal na puno para protektahan laban sa lamig. Para magkaroon ng mainit na tahanan ang dalawang maliit na bata. Pagbigkas ko ng utos, agad lumabas ang ilang lobo sa grupo. Sinimulan nilang galit na galit kamutin ang puno. Di nagtagal, nabutas na ang puno. Pero kulang patpagod pa sila. Kaya inisip kong papalitan ng bagong grupo ng lobo. Nagpalit sila ng oras ng pagpapalit. Narinig ang sabayang alulong ng mga lobo. Sa lungga ng Wolf King, nagising ng sabay si Jai Yinging at Gu Qinghan. Ngayon, inampo na sila ng Snow Wolf King. Pero saan napunta si Wolf Dad? Sa oras na ito, narinig ni Jai Yinging at Gu Qinghan ang ingay mula labas. Agad silang dumapa sa swado. Tumingin sa labas ng lungga. Ano ang nangyayari? Napatingin si Empress Jai Yinging. Hindi niya gets. Bakit parang nababaliw ang mga snow wolf sa isang puno? Parang hindi pagkabaliw. Parang umaatake sila. Napapikit din si Gu Qinghan. May kakaiba. Talagang may mali.
Ano kaya gagawin ni Wolf Dad? Biglang, nagkaroon ng hinala sa mata ni Gukinghan. Nagpapagiba ba si Wolf Dad sa puno gamit ang lobo? Umiling si Jai Inging. Nagkatitigan ang dalawang bata. Hindi nila maintindihan. Naintindihan na ni Gukinghan. Si Wolf Dad ay naghukay sa puno. Pero di ko narinig na ganito ang asa ng Snow Wolf. Nalito na rin si Jai Inging. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, pinatigil ko ang ibang lobo. Tumalon ako papasok ng butas sa puno. Mas malakas ako kaysa sa karaniwang Snow Wolf. Malinaw na mas matindi ang lakas ko. Kasabay ng matalas kong kuko na parang bakal. Napanganga si Jai Inging at Gukinghan. Si Wolf Dad ay naghukay sa puno. Sabay silang nagsalita. May kakaibang nangyayari taon-taon. Ngayon sobrang dami. Hindi lang ampon, Snow Wolf King pa. Ngayon, gumagawa pa ng ganitong gawaing kamay. Nakakagulat na sitwasyon. Punong-puno ang puso nila Jai Inging at Gukinghan. Anong masasabi mo? Tanging isang ideya ang natira kay Gukinghan. Nagiging magical na ang Snow Wolf King. Hindi nang uri ng monster mula sa pagbangon ng spiritual energy, kundi isang espiritu mula sa alamat. Nagising ang katalinuhan ng tao. Hindi makaisip si Jai Inging. Pagdating ng panahon ng revitalized energy, gaano kaya kalakas ang Snow Wolf King? Buti na lang, sa panahong alaala nila, walang Snow Wolf King sa memorya. Biglang natigilan si Jai Inging sa kanyang alaala. May nangyari kaya kay Wolf Dad pagkatapos? Ewan kung bakit, biglang sumakit ang puso ni Jinging. Nagdesisyon na ako. Wolf Dad, huwag kang mag-alala. Pagdating ng spiritual energy era, pipilitin kong protektahan ka habang buhay. Kakausap lang si Jai Inging ng may tapang. Biglang kumalabog ang tiyan niya. Hindi aamin ni Jai Inging na gutom siya. Pinampas ko mula taas ang kuko ko. Pinakinis ko ang pader, saka ako tumigil. Sumunod na pumasok ang ibang mga Snow Wolf sa treehouse. Nilinis nila ang kalat sa sahig. Pagkagat ko ulit ng mga aso, kinuha ko ang dalawang baby papasok ng treehouse. Tumingin sa mga hagdang nilikha ko, at sa makinis na katawan ng punong bahay. Napalaki ang mata ni Jai Inging. Nagets ko na, Wolf Dad, gumagawa ng bahay ang tatay namin. Hindi may paliwanag ni Jai Inging ang pagkabigla. Hindi sa bahay mismo ang ikinagulat niya, kundi sa katalinuhan ng Snow Wolf King. Si Gukinghan ay namangha sa quality ng treehouse. Hindi lang basta tagahukay ng butas ang Wolf Dad. Ginawa pa niya itong maayos at makinis. Ginawa pa ang isang higaan. At hagdan pa. Hindi lang katalinuhan ito. May craftsmanship pa. Marunong pa pala si Wolf Dad sa paggawa ng kahoy. Hindi ako nagkamali ng tingin. Di pa tapos. Sa ilalim ng pagkagulat ni Jai Inging at Gukinghan, ang ibang lobo sa grupo, nagpunta lahat sa lungga ng Wolf King. Tinanggal ang mga balahibo ng monster sa sahig. Pinagtabi at nilatag sa bagong treehouse. Bukod pa dito, ang mga dating wooden walls ng lungga, tinanggal din lahat. Inilagay sa paligid ng puno. Parang naglagay ng bakod para sa bakuran. Tinukoy kong hangganan sa mga lobo. Kahit kontrol ko ang mga lobo, di ko pwedeng isugal ang kaligtasan ng dalawang bata. Dapat may insurance ang lahat. Sa huli, pinakaimportanteng hakbang. Pinaglagay ko ang dalawang bata sa specially gawa kong kama. Kinagat ko ang balat ng Red Fox at lumabas ng bahay. Ipinatong ko ang balat ng Red Fox sa pinto. Nabuo ang makalumang pinto ng balat ng hayop. Sabay kinagat ang labi ni Jai Inging at Gukinghan. Kung tutuusin, may duda pa sila at ibang hinala. Pero ngayon, wala nang duda. Talagang gawa ni Wolf Dad ang treehouse. Wolf Dad, hindi basta-basta. Mahinang bulong ni Gukinghan. May malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Tumango-tango si Jai Inging sa tabi. Bilang empress, maraming malalakas na monster ang nakikita ni Jai Inging. Pero tulad ni Wolf Dad, wala pa siyang nakita. Wala siyang narinig noon. Bakit nga kaya? Napaisip si Jai Inging. Di naman nag-isip pa si Gukinghan. Bilang adik sa martial arts, mas importante sa kanya ngayon ang mastery ng lakas ni Wolf Dad. Hindi maarok. Elite monster lang si Wolf Dad. Wolf Dad, anong klase kang nilalang? Nagkatitigan silang dalawa. Lumabas ako mula sa labas ng puno. Para hindi lamigin. Hindi ako naglagay ng bintana sa treehouse. Pero dahil dito, madilim ang loob ng bahay. Kaya pinaikot ko ang Red Fox skin. Pinapasok ang liwanag mula labas. Hindi na gets ni Jai Inging at Gukinghan. Pero nagsimulang mag-enjoy sa araw. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ulit ang ingay sa labas. Dumapa si Jai Inging sa swaddle at tumingin sa pinto. Nagulat siya sa nakita. Malapit nang malaglag ang kanyang baba sa sahig. Nakikitang inihampas ni Wolf Dad ang matalas na kuko. Sinagasa ang isang maitim na bato. Sumiklab ang maraming spark. Sinindihan ang inihandang balahibo ni Wolf Dad. Dumating ang mga lobo. Nagliyab ang mga sanga ng puno. Nagliyab ang apoy. Di pa tapos. Ang totoong nakagulat kay Jai Inging. Ipinatong ni Wolf Dad ang batong makinis sa apoy. Diretso lang ipinwesto sa ibabaw ng apoy. Nagdala ang mga lobo ng pin resin at monster meat. Sa ilalim ng init, pin resin at monster oil ay naghalo. Tuloy-tuloy ang pagdaloy sa gilid ng bato. Napunta sa bamboo tube na inihanda ko. Ano ba ang gagawin dito? Gukinghan napukaw sa amoy ng karne. Nakatulala siya sa harap ng eksena. Nalito siya, pero patuloy lang na umiling si Jai Inging. Ang eksenang ito ay talagang nakakagulat. Lubos na lampas na ito sa karaniwang pangunawa. Natutunan ng gamitin ni Wolf Dad ang apoy. Anong klaseng biro iyon? Tandaan, noon sa sinaunang panahon, kinailangan ng sangkatauhan ng daan-daang libong taon bago matutunan kung paano gamitin ang apoy. Ngayon, isang Snow Wolf ay gumagawa nito sa harap niya. Nagsindi ng apoy gamit ang mga piraso ng bato at nagluluto. Parang hindi naman pagluluto talaga ito. Umugong ang utak ni Jai Inging. Sa mismong sandaling ito, napansin niya na si Wolf Dad ay pumasok sa treehouse. May hawak siyang bamboo tube sa bibig habang tinitingnan ng dalawang bata na nagulat. Sa dingding ng kwarto, ginawa niyang malalim na butas gamit ang isang kuko at inilagay niya ang bamboo tube pahilig sa butas. Pagkalipas ng isang segundo, kinuskus niya ng marahan ang bato na hawak niya. Nagsindi agad ang pinaghalong langis sa loob ng tubo. Isang oil lamp ito. Nabigla si Empress at Demon Lord. Nagulat ang mga mata ni Jai Inging. Mahigit 100 taon na akong namumuno, pero hindi ko pa nakita ang ganitong klaseng bagay. Wolf Dad, baka naging espiritu ka na? Ang iniisip ni Gukinghan ay ang aura na nakapalibot sa bamboo tube. Yamang pangkalikasan. Wolf Dad, sobrang astig mo naman. Ginawa mong oil lamp ang yamang pangkalikasan. Bago pa man bumalik ang spiritual energy, ang halaga ng mga yamang ito, kahit ako na dating malakas, hindi ko kayang tantiyahin. Tungkol sa amin si Wolf Dad, talagang walang masabi. Baka okay na rin ito. Bulungan ni Gukinghan sa kanyang sarili. Sa buong buhay niya, laging away at labanan lang
ang alam niya. Survival of the fittest ang prinsipyo niya. Pero ngayon, parang wala nang saysay iyon. Ang malasakit ng Snow Wolf King, nagbigay kay Gukinghan ng kakaibang kapayapaan. Tumahol ako ng marahan, para bang pinapakalma ang dalawang bata. Ang tahol na ito ay puno ng kapayapaan at ginhawa. Alam ni Jae Ining at Gukinghan sa puso nila. Totoo ang malasakit ni Wolf Dad sa kanila. Hindi nagtagal, nakatulog ng mahimbing ang dalawang bata. Nagbantay din ako at naginhawang natulog. Hanggang dumating ang hapon. Nagising lang ako dahil sa gutom na rumaragas ang tiyan ng dalawang bata. Nagising ako mula sa mahimbing na tulog. Ewan ko kung bakit. Habang nagkakatitigan kami ng dalawang bata, bigla akong nakaramdam na parang may hiya sa kanilang mga mata. Parang may mahiyain silang nararamdaman. Umusog ang ilong ko ng bahagya. Bigla kong naintindihan ang nangyari. Ay, nagwiwi ang dalawang bata sa kama. Buti na lang, handa na ako. Hindi man ako makagawa ng high-tech na diaper. Habang gumagawa ng oil lamp, nagpatuyo ako ng maraming balahibo ng hayop sa tabi ng apoy. Habang gulat at nahihiya ang dalawang bata, binalibag ko sila gamit ang paw ng wolf. Tinawag ko ang dalawang babaeng lobo. Pinalitan ang balahibo ng hayop sa swaddle. Kasama na ang pag-alis ng diapers nila. Noong una, nahihiya pa si Jae Ining at Gukinghan. Pero si Wolf Dad naman ay lobo lang talaga. Wala namang nakakahiya. Agad nilang napapayapa ang sarili. Binalutan ko ng balahibo ang swaddle. Nilagyan ng balahibo ng snow sheet. Nilagyan ulit ng balahibo ng hayop. Kaya ang swaddle ng dalawang bata naging isang mamahaling baby crib. Habang pinapanood ang gawa ni Wolf Dad, mas nagulat pa si Jae Ining at Gukinghan. Mukhang talagang responsible si Wolf Dad. Hindi lang responsible, professional pa. Habang nag-iisip ang dalawang bata at nagugulo ang isip, hindi ko nakalimutan ang totoong trabaho. Dalawang babaeng lobo ang agad pumwesto sa tabi ng dalawang bata. Humiga sa tabi nila, nag-alaga na parang yaya. Ako naman, tumingin sa labas ng treehouse. Ang dalawang bata ang lakas kumain. Kailangan ko nang maghanap ng ibang hayop. Walang tulog buong gabi. Kinabukasan, tuluyan akong nagising. Panahon na ng pangangaso. Maingat kong ginamit ang wolf paw para ayusin ang balahibo ng hayop. Tinakpan ang katawan ng dalawang bata. Tumayo ako at lumabas ng treehouse. Sa pagkakataong ito, mahina ang tahol ko. Para hindi mabahala ang dalawang bata na natutulog. Pero hindi ko alam, nagising na pala sina Jae Ining at Gukinghan. Umalis si Wolf Dad para mangaso. Mahinang bulong ni Jae Ining. Tapos nakatulog ulit. Si Gukinghan naman, marami pang iniisip. Noong unang panahon, kahit dati siyang Demon Lord, hindi niya naranasan ang ganitong kapayapaan. May tamis ang ngiti niya. Natutulog ulit, gubat ng Tianshan. Sinipat ko ang hunting ground na ito nang malamig ang tingin. Lumubog ang paa ko sa snow. Kasama ang mga snow wolf, bumuo ng E-shape formation. Akala mo, kanya-kanyang laban ang snow wolf beasts. Pero pag may makita silang prey, nagkakagulo ang buong grupo mula sa lahat ng direksyon. Lagi ko nang ginagamit ang ganitong taktika. May amoy ng musk ng snow fox na dinadala ng hilaga. Naging vertical line ang mata ko. May prey na. Nagpakita ng lakas ang muscle sa hind legs ko. Sa tulong ng speed enhanced magnet, naging silver lightning ako. Nakakita na ako ng prey. Isang malaki at mutated na snow fox beast. Pagkatapos ng pagkagulat, tuwa naman. Pagkatapos ko mangaso ng mutated beast kahapon, nakuha ko ang isang green tag. Ang mutated fox beast na nandito. Baka may panibagong sorpresa na naman. Tumahol ako ng mahina. Pagkalipas ng isang segundo, sumugod ang mga snow wolf beast sa paligid. Malakas ang mutated snow fox beast pero ang wolf beast ng tribe namin, kasabay ko rin. Matapos ang maraming laban, nabigyan agad ng blockade ang snow fox. Nagbanggaan ang mga claws at fangs. Ang mutated snow fox, tumayo bigla kagaya ng tao. Sinuyod ng front legs nito na may malakas na puwersa. Ang claws ng snow fox, hindi ko alam kung anong material gawa. Nabali ang malaking large tree. Natuwa ako sa nakita. Sumipa ako ng malakas. Tumalon ako sa ere. Hinayaan ang fangs ko na may kasamang malaking kaninti. Tumama sa main artery ng mutated snow fox. Sa tunog ng nabaling vertebra, namatay ang blood fox beast. Nakapatay ka ng elite level beast. Blood fox blade umabot na ng level 12. May nakuha kang blade claw tag. Gusto mo bang absorb ang blade claw? Enhance ang claws gamit ang spiritual energy. Mapapalakas ang attack power at armor penetration. Hindi na ako nag-alinlangan. Pinili ko ng mag-tree. Di nagtagal, natuwa ako. Iwinagayway ang bagong blade claw sa kamay. Napalambag ang ancient tree. Yayaman na. Matapos maramdaman ang lakas ng blade claws, hindi ako nagpadala. Pinangunahan ko pa ang wolf pack sa pangangaso. Sa loob ng snow wolf territory, nagising si Jae Ining at Gukinghan pagkatapos ng tulog. Nakasandal sila sa gilid ng swaddle. Tinitingnan ang labas ng treehouse. Di na kailangan mag-alala sa seguridad. Nabuburyo sila ngayon. Sa madaling salita, nababagot. Gukinghan, nagbilang ng silver 4 sa animal skin. Biglang may sumipot na mga young wolf sa labas. Naglaro ang grupo ng wolf pups. Nagdagdag ng kulay sa walang kwentang araw ng dalawa. May napansin si Jae Ining. Napansin mo ba, parang matatalino ang snow wolves dito. Tumingin si Gukinghan sa sinabi niya. Ice blue ang kulay ng kanilang mga mata. Bukod sa wildness, may konting curiosity pa sa loob. May isang young wolf na parang gustong lumapit sa treehouse. Pero pinigilan ng babaeng wolf. Naintindihan na nina Jae Ining at Gukinghan na may napansin silang kakaiba. Ang talino ng mga wolf beast dito. Lagpas na sa ordinaryong wild beasts. Sa mismong sandali, biglang may nangyari. Isang spike wolf na naiwan sa pack. Nagsimula ng mabibilis at mabababang howl. Hindi naintindihan nina Jae Ining at Gukinghan ang wolf language. Pero ramdam nila ang threat at tension sa tunog. Anong nangyayari? Lumaki ang mga pupils ni Empress at Demon Lord. Sa mismong sandali, si Jae Ining at Gukinghan nakakita ng grupo ng Black Grey Wolf sa labas ng pinto. Hindi sila umaasa na may Wolf King sa Grey Wolf Pack na mag-aalaga sa kanila. Biglang narinig ang isang mahaba, nakakatakot na howl. Lumabas ulit ang 10 ilang malalakas na itim na lobo mula sa gubat. Pero ngayon, sa grupo ng puting lobo, may natira lang na 2 adult na lalaking lobo at 9 na babaeng lobo. Paano sila makakalaban sa mas marami at mas malalakas na itim na lobo? Hindi ba matapos ang aking pagbabalik, mamamatay na ba ako agad? Nagulat si Gukinghan nang marinig ang sinabi. Di napigilan ni Jae Ining na mapangiwi. Bakit hindi maganda ang sabihin niya? Talagang nagsabi siya ng malas, pero kailangan ding aminin. Ang mga natitirang puting lobo, hindi talaga kayang kalabanin ang itim na lobo. Sa sobrang kritikal na sandali, may narinig na malakas na alulong ng lobo mula sa labas ng gubat. Nagmula pa ito sa malayo. Si Wolf Lord Aeon.
Nagulat si Jay Inging. Si Gu Qinghan sa tabi, agad na nagpapal na tila pinapakalma ang sarili. Pero si Jay Inging biglang naisip ang isang bagay. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Kahit kasama si Wolf Lord, ang tunay na lakas ng puting lobo, mga 20 lang siguro. Pero ang itim na lobo, may 50. Wolf Lord ay elite beast na talaga. Pero yung mga itim na lobo, spirit beasts din. Nako, delikado ito. Sa loob ng gubat, nang makatanggap ako ng babala mula sa babaeng lobo, tumakbo ako sa pinakamabilis na paraan. Dumating ako agad sa kampo ng lobo. Ang nakita ko, nagpagising sa aking malahayop na instinct. Puno ng galit ang aking malamig na asul na mga mata. Ang mga itim na lobo, naglakas loob na pumasok sa aking teritoryo. Pati sa kampo ng puting lobo, halos pumatay. Kung hindi lang ako biglang nagwakas sa pangangaso ngayon, maaga akong natapos sa panghuli. Kapag naisip ko ang posibleng trahedya sa grupo ng puting lobo, nag-aapoy ang galit sa mga mata ko. Mamamatay kayong lahat, lalo na ngayon, ang dalawang batang tao. Pinapahalagahan ko na parang pamilya. Kasabay ng galit kong sigaw, napansin ng itim na grupo ng lobo ang aking presensya. Nag-ugat-ugat na alulong ang pumaligid. Isang malaki at mataas na itim na Wolf King ang lumitaw. Nakita ang pagdating ng Wolf King. Napatigil sina Jay Inging at Gu Qinghan. Elite beast ito. Mukhang tama pala ang mga chismis. Bago pa bumalik ang lakas ng espiritu, nag-evolve na siya noon. Ngayon si Jay Inging, hindi na sobrang excited sa nadiskubre niyang katotohanan. Kabado na lang siya. Parehong elite beast sila. Mas marami ang itim na lobo kaysa puting lobo. Kahit paano labanan, parang alam na ang resulta ng labanan. Habang nagkakagulo ang dalawa, ako na ang unang umatake. Sa utos ko, ang puting lobo handa na sa labanan. Ako mismo nanguna sa sargo. Tumalon ako papasok sa grupo ng itim na lobo. Hindi na naglakas loob si Gu Qinghan manood. Sa oras na ito, ang mga matutulis na kuko halatang lumitaw. Ang aking Wolf Claw, naging pinakamakapangyarihang sandata. Tuwing iwagayway, tumatalsik ang dugo. Itim na Wolf King, papunta na sanang makipagbakbakan sa akin. Bigla akong yumuko at pinatigas ang katawan. Matalas na kuko ang dumaan. Naging pilak na kidlat ako. Isang slash lang, nakapatay agad ng ilang itim na spirit beast. Kasama na ang itim na Wolf King. Naging rurok na ang labanan. Sa treehouse, nanlaki ang mata ni Gu Qinghan. Hindi na pigilang paulit-ulit na sabihin ang lobo. Sana tapusin na niya ito. Yan ang itim na Wolf King. Isang palo lang, patay agad. Nagpapatuloy pa ang labanan. Pero sa harap ng mga walang takot na lobo, ang matalas na kuko ay minsan nababalang ng buto. Ang bilis ko, minsan nababagal ang dugo. Pagkamatay ng Wolf King, naging wild ang mga itim na lobo. Parang alon silang sumugod sa akin. May sumabog na dugo pataas. Ako na ang nasugatan. Sa pila kong balahibo, may dugo na ako. Nagkaisa agad si Jay Inging. Nabigyan ng emosyon ang kanyang puso. Nasaktan si Wolf Dad. Totoo, isa lang siyang baby girl. Pero bilang emperatrice, galit siyang galit. Si Gu Qinghan sa tabi, nagulat at nanigas ang mga kamao. Ang malas na itim na lobo, napuno ng galit ang mata ni Gu Qinghan. Ang pagmamalasakit ni Wolf Dad, ramdam niya iyon. Pero wala siyang magawa. Halos sumabog sa galit si Gu Qinghan. Buti na lang, ang atake ng itim na lobo ay brutal man. Hindi rin ako basta-basta. Kuko ulit, mabilis ang atake. Nagningning ang malamig na liwanag. Ako, bilang may human soul, gusto ko sanang walang sugat. Ngayong nasugatan ako, lalo kong pinakawalan ang galit. Isang alulong ng lobo, lumabas ang purong pamatay na aura. Ginamit ko ang Howling Moon skill. Skill lang ng Royal Beast. Ang puting lobo, pag narinig ang alulong, lahat ay na-inspire. Tumaas ang fighting power. Unti-unting napapabor sa puting lobo ang laban. Tiyak na ang tagumpay. Sa oras na ito, nakabuntong hininga na si Gu Qinghan. Ang Wolf Lord talagang malakas. Panalo dahil sa malamig at matalas na galaw. Parang textbook talaga. Kahit sugatan, sa harap ng mas maraming kalaban, hindi napapaagrabyado. Grabe ang fighting power, parang monster. Kung ikukumpara kay Gu Qinghan, si Jay Inging mas shocked sa lakas ni Wolf Lord. Pero mas importante para sa kanya ay ang tingin ng Wolf Lord sa treehouse. Sigurado si Jay Inging, ramdam niya ang galit ng Wolf Lord sa mga mata nito. Hindi lang dahil sa hamon sa kapangyarihan. Teritoryo ay tinapaktapakan. Mas importante ang kaligtasan niya at ni Gu Qinghan. Ibig sabihin, itinuturing talaga sila ni Wolf Dad bilang pamilya. Sa naiisip na iyon, nabigla si Jay Inging parang hindi pa naranasan. Ganito pala ang mahalin. Napangiti si Jay Inging, kahit baby pa lang siya, malalim at mabigat ang ngiti niya. Sa battlefield, basang-basa ako ng dugo. Nilubog ko ang isip sa pinakamalalim na bahagi. Nakahuli ka ng spirit beast na itim na wolf. May nakuha kang asul na magnetic bar. Ay absorb mo ba ang itim na wolf claw? Nakahuli ka ng elite beast na itim na wolf king. May nakuha kang puting magnetic bar. Ay absorb mo ba ang itim na wolf pressure? Silver na talento. Malaki ang dagdag na kontrol sa itim na wolf clan. Nagdadalawang isip ako. May plano na ako. Yung mga asul na bar, hindi masyadong maganda at may kaunting conflict sa dugo ng puting lobo. Ginawa ko lang silang nutrients. Pinapalakas ang ibang skills na meron ako. Tungkol sa wolf pressure, pag-absorb, naging puting wolf pressure na ito. Tama ang hinala ko. Pareho naman ang itim at puting lobo, parehong wolf beast. Sa oras na ito, tinignan ko ang aking attributes panel. Pagkatapos ma-absorb ang maraming skill bar. Ngayon, may 4 na puting skill bar na ako. Level 14 na lang pero lagpas na ang lakas ko sa normal na elite beast. Hindi ko na malayan. Tahimik na natapos ang labanan. Ang mga itim na lobo na nagdulot ng kaguluhan. Halos lahat ay nilipol ng grupo ng puting lobo. May nasawi rin sa grupo ng puting lobo. 2 puting lobo ang napatay. 3 puting lobo ang nasugatan. 1 puting lobo ang agaw buhay. Kahit nanalo kami, ramdam pa rin ang bigat sa tirahan ng mga puting lobo. Matapos masaksihan ang madugong labanan ng mga lobo. Sa mga mata ni na Jay Inging at Gu Qinghan, may hindi may paliwanag na damdamin. Ang mga puting lobo na ito. Lahat nagbuwis ng buhay para sa akin. Kahit taglay ang kaluluwa ng Emperatrice, ramdam pa rin ni Jay Inging na parang hindi niya kakayanin ang bigat ng pagkamatay ng 2 puting lobo. Tahimik rin si Gu Qinghan sa tabi ko dahil likas siyang palaban. Matagal siyang nanahimik hanggang sa nagsalita siya. Hindi ko malilimutan ito. Pero sa oras na ito, mas mahalagang problema ang lumitaw. Yung puting lobong agaw buhay, mukhang hindi na magtatagal. Bukod pa dyan, ang ilang lobo na bahagyang nasugatan. Kung may impeksyon, malapit na rin silang mamatay. Pinaka nababahala si Jay Inging at Gu Qinghan. Mukhang nasugatan rin silang ba? Biglang nag-alala si Jay Inging at Anfei nang maisip ito. Mukhang malala ang tama nilang ba?
Nakakainis, kung nagising lang sana natin ang espiritu natin, baka makatulong pa kami. Pero ngayon wala kaming magawa ni Jae Inging at Gu Qinghan. Kumalma bigla ang mukha nila. Pero biglang, muli narinig ang malakas na alulong nilang ba. May naging kaguluhan sa labas ng bahay. Sabay na tumingin sila Jae Inging at Gu Qinghan. Anong ginagawa nilang ba? Pero ang sumunod na eksena, tuluyang nabigla si Jae Inging at Gu Qinghan. Habang nakatitig sila with gulat, nagbuhat ang mga lobo ng kalahating bilog na natural na batong sisidlan at inilagay sa ibabaw ng apoy. Parang ginawa nila itong lutuan. May itim na usok sa gilid ng batong lutuan. Ibig sabihin, nagamit na iyon noon. Sinindihan nilang ba ang apoy at nilagay ang lutuan. Magluluto kaya sila? Napataas ang boses ni Gu Qinghan. Pero hindi pa rin maipakita ang totoong gulat niya. Ang kilos nilang ba ay kakaiba at parang tao ang talino niya. Baka mali ang akala natin kailang ba. Hindi pala niya balak ampunin tayo. Baka niluluto niya tayo para kainin. Natahimik si Jae Inging sa sariling analisis niya. Pero parang totoo nga yung nangyayari. Ginamit ng babaeng lobo ang mga espiritual na perlas bilang lalagyan. Mabilis silang nag-igib ng tubig sa batis. Tinapon iyon sa batong lutuan. May mga babaeng lobo pang kumuha ng tuyong sanga at dayami mula sa lungga ko dati. Kinagat nila ang tuyong sanga at damo palabas. Mukhang ordinaryo lang, pero may kakaibang tunog sa hangin. Sa sumunod na segundo, inilagay ko ang mga sangat damo sa lutuan. Nagsimula akong magpakulo, kasabay ng mapait na amoy. Nagsimulang umusok mula sa batong lutuan. Lumaki ang mga mata ni Gu Qinghan. Para silang natauhan bigla. Napuno ng gulat ang mga mata niya. Mas pipiliin pa niyang kainin nilang ba siya, kaysa paniwalaan ang nakikita. Napanganga ang Demon Lord. Parang imposible ito. Halos mabaligtad ang mundo ni Jae Inging. Sobrang talino pala nilang ba. Kinuha ko ang pinakuloang gamot. Pinalamig ito sa kapinainom sa mga nasugatang lobo. Matapos uminom ang mga sugatang lobo, medyo gumanda ang lagay nila, lalo na ang lobong agaw buhay. Ang dating malabong tingin niya ay naging malinaw. Habang ang mabilis na paghinga ay bumilis, nabigla si Jae Inging sa pangyayari. Wala na siyang masabi. May mali dito. Mukhang hindi lang ordinaryong gamot ang pinakulo. May silver bone flower, white mustard bamboo, at fixie grass. Grebe, hindi lang karaniwang gamot ang pinakuluan. Pati mga pambihirang sangkap ng mundo meron. Ngayon ko lang naintindihan, bakit ganyan ka-effective ang gamot? Silang ba ay naka-level up sa elite na halimaw? Kahit wala pang ingranding lakas, mukhang nakalunok siya ng pambihirang sangkap noon. Kahit medyo sayang, mas mapapabilis ang paggising niya ng abilidad at pagkakaroon ng katalinuhan. Naisip ko ito, nabigla ako dito. Kung matalino na silang ba, lalo niyang alam kung gaano kahalaga ang mga bagay na iyon sa kanya. Bakit niya winawaldas iyon? Ang ganitong kabaitan ay bihirang makita sa mga halimaw, lalo na sa Snow Wolf King. Pero ito ang katotohanan, hindi maintindihan ni Gu Qinghan. Kay Jae Inging, naghalo ang saya at pananabik sa mata niya. Siguro, ito ang dahilan kaya inalagaan sila nilang ba. Iba silang ba sa ibang halimaw, habang lumalakas ang apoy. Nagawa ng gamot ang epekto nito. Mabilis na, napagaling ang mga nasugatang lobo. Tumitindi ang kuryosidad ni Jae Inging sa akin. Lalo siyang namangha at lalo pang nagulat. Kung ikukumpara kay Jae Inging, napigil ang reaksyon. Si Gu Qinghan ay hindi na maitago ang gulat. Sobrang lupit nilang ba, kahit mag-isa laban sa marami. Matapos ang laban, nagagamot pa ng mga lobo gamit ang gamot. Napagaling niya ang mga puting lobo sa loob ng teritoryo ng lahi ng mga puting lobo. Matapos gumaling ang mga sugatan, hindi bumalik ang normal na atmosfera. Mas lalong naging seryoso. Dito laking gulat ni Jae Inging. Nawala silang ba, ilang daang metro mula sa tirahan ng mga puting lobo. Sa isang agos ng sapa, talon ako sa tubig na puno ng dugo ang katawan. Kung hindi ko pa hugasan ang dugo, baka magdulot pa ng impeksyon. Kahit tiwala ako sa katawan ko, hindi ko isusugal ang buhay ko. Malamig at matalim ang sapa. Mabilis na nawala ang dugo at dumi. Pagbalik ko sa tirahan ng puting lobo, ang balahibo kong kulay pila, bumalik ulit sa dating ganda at karangyaan. Pero ang kakaibang aura ng lahi ng mga puting lobo, hindi maintindihan ni Jae Inging. Pumasok ako sa bahay na gawa sa kahoy. Sinuri ko munang hindi naihi ang dalawa. Dahan-dahan ko silang binuhat kasama ng lampin. Sa likod ng malamig kong mga mata, nararamdaman ng dalawa ang lungkot nilang ba. Ganito sanang damdamin ay sa tao lang. Pero ngayon, kailang ba ako naranasan? Halos sumabog sa shock si Jae Inging. Si Gu Qinghan naman, emosyonal. Matapos maramdaman ang lungkot nilang ba. Nalungkot din siya. Hindi nagtagal, binuhat sila palayo sa bahay. Dinala sa malawak na lugar sa kagubatan. Bakit kaya sila dinala nilang ba dito? Hindi alam ni Gu Qinghan ang rason. Pero napansin niya agad, maraming maliliit na burol at mga tuyong sanga na nakabaon sa lupa. Saan ba ito? Sa sandaling iyon, ang lahat ng lobo sa grupo ng puting lobo, sabay-sabay na pumunta sa lugar. Unang dumating ang dalawang puting lobo. Kinakagat ang liig ng mga nasawing lobo. Nagulat si Gu Qinghan, baka kakainin nilang ba ang dalawang lobo na ito? Pagpatay sa kapwa lahi. Para sa mga halimaw, normal lang iyon. Pero para kina Jae Inging at Gu Qinghan, kapag kinain nga nilang ba ang kapwa niya, isa lang ang ibig sabihin niyan. Kahit kakaiba silang ba, isa pa rin siyang lobo. Kalmadong inilapag ang bangkay ng dalawang puting lobo sa lupa. Lumapit ako sa burol. Agad na humukay gamit ang mga pawis. Hindi nagtagal, may dalawang maliit na hukay na. Ibinuka ko ang mga pangil kong asul ang mata. Kinagat ang bangkay ng dalawang lobo, pero hindi ko pinisil. Binaon ko sila gamit ang mga pawis. Tinumba ng pawis ang maliit na puno sa paligid. Agad na nahati ang puno sa dalawa. Dahan-dahan kong pinukpok ang dalawang piraso ng kahoy. Binaon ko iyon sa lupa. Dito na intindihan ni Jae Inging at Gu Qinghan. Ginawan pala nilang ba ng libing ang dalawang lobo. Tama, libing nga ito. Naramdaman ni Jae Inging na bumilis ang tibok ng puso niya. Kung hindi mo ito nasaksihan mismo, walang maniniwala dito. Ano ba ang halimaw? Kilala bilang malakas pero walang isip. Pero dahil kailang ba, nagduda si Jae Inging sa paniniwalang iyon. Napakabigat ng ganitong emosyon. Kahit tao, mahirap maintindihan. Pero ako, naramdaman ko mula sa hari ng puting lobo. Lalo pang namangha si Gu Qinghan.
Sa wakas, kumalma si Gukinghan. Tumingala siya at tumapat sa tingin ni Jay Inging. Tahimik silang nagkatitigan. Ang eksena sa harap ay sobrang nakakaimpak. Nagpatahimik bigla ang Emperatrice at Demon Lord. Bigla akong tumaas ng ulo sa susunod na segundo. Naglabas ako ng bigat at mahabang ulok na kumalat sa palis. Sumabay ito sa malamig na hangin na dumaan sa mga puno. Dahan-dahan nawala ang solemnidad sa lugar dahil sa hangin. Natapos ang espesyal na libing na ito. Sina Jay Inging at Gukinghan ay mula shock at emosyon. Hanggang sa sabay na tumungo. Tahimik na nakikiluksa kasama ng mga Snow Wolf. Ang gilid ng aking paningin. Nakatingin sa dalawang maliit na mukhang nagluluksa sa royal family. Napaisip akong saglit, mukhang matalino ang dalawang batang ito. Natapos ang libing, dahan-dahan kong kinuha sa bibig ang kanilang swado. Naglakad patungo sa treehouse. Pero habang nasa kalagitnaan, nakatingin sa lugar na sinisinagan ng araw. Nag-isip pa ako, nagpasya na paligin sila sa araw. Kasabay nito, sumabay ang mahina kong growl sa lalamunan. Maraming Snow Wolf ang kumilos sabay-sabay. Nagsimula silang maglinis ng field, bagamat parehong wolf ang grupo ng Black Wolves. Sa Snow Wolf, ibang klase pa rin sila. Ang katawan nila ay pagkain din sa Snow Wolf. Itinaas ng mga Snow Wolf ang mga patay na Black Wolves at naglakad papunta sa tabi ng dating yungib ng Wolf King. Naging curious si Jay Inging. Ano ang ginagawa nila? Sa wakas, malinaw na nakita ni Gukinghan. May hidden cave pala sa tabi ng Wolf King's den. Bukod pa dyan, paminsan-minsan, lumalabas ang malamig na hangin mula sa cave. Nagulat si Gukinghan. Binabiri ba nila ang katawan ng Black Wolves? Mukhang hindi rin eh. Habang naguguluhan siya, saka lang nakareact si Jay Inging. May halong curiosity at shock sa mukha niya. Naintindihan ko, ito ang food seller ng Snow Wolf clan. Kung i-compare sa libing, hindi gaano kabilib ang seller na ito. Pero, mukhang espesyal ang seller na ito. Parang may konting spiritual energy ang lamig. May mahina na spiritual ki. Medyo chill si Gukinghan. Hindi niya ramdam ang shock. Habang gumagalaw ang mga Snow Wolf beast, punong-puno ng Black Wolf corpses ang field noon. Halos lahat napunta na sa cellar. Matagal na tumingin si Jay Inging sa entrance ng cave. Ang lamig ay di pa rin nawawala. May ice crystal sa entrance. Obvious na freezer nga ang cave na ito. Medyo slow ang utak ni Gukinghan. Freezer o hindi, naglalagay lang sila ng pagkain doon. Pero sa susunod na segundo, napahinto na rin si Gukinghan. Ang utak ng mga Snow Wolf, hindi pa siguro evolve para magamit yung freezer pang store ng food, di ba? Marami ring realizations ang dalawang Emperatrice. Nag-iba-iba ang ekspresyon sa mukha nila. Sa mata ko, para lang silang dalawang bata. Nag-curious lang sa bagong bagay. Nagsmili ako, nakita ko silang parang mga alaga. Mas lumakas ang desire ko na protektahan ang dalawang batang ito. Pagkatapos maglinis ng field, isa pang grupo ng Snow Wolf ang bumalik mula sa gubat. May dalang hunting catch na naiwan noon. May Snow Fox corpse. May laman ng deer, pati Snow Sheep na pinaalis ng ilang Snow Wolf. Nagpakita sa settlement ng Snow Wolves. Napalitan si Jay Inging. Nag-freeze si Jay Inging. Nag-isip si Gukinghan. Kahit di pa nagising silang, may vision pa rin siya bilang Demon Lord. Agad niyang nakita. May signs ng mutation ang Snow Sheep. Sa paglipas ng panahon, siguradong magigising ang beast talent nila. Totally magiging beast sila. Pero bakit puro babae ang sheep? Bago pa magisip sina Jay Inging at Gukinghan, naramdaman ng Snow Sheep ang amoy ng dugo. Naging restless sila agad. Di makontrol ng mga Snow Wolf ang paligid. Baka makatakas pa ang mga sheep na to. Laking mata ni Gukinghan. May pagka-weird ang tingin niya. Naramdaman ng Snow Sheep ang amoy ng dugo. Nag-restless sila agad. Nahihirapan ng kontrolin ng mga Snow Wolf ang paligid. Baka makatakas pa ang mga sheep. Laking mata ni Gukinghan. May weirdo sa tingin niya. Sa susunod na segundo, tumayo ako. Bigla ang hawl na nagparamdam ng katahimikan. Pinatahimik din ang Snow Sheep. Natatakot ang lahat ng sheep. Sinubukan ko ang Snow Wolf pressure. Mas malakas ang effect kesa sa inaasahan ko. Naging mahina ang paghinga ng sheep. Parang sumusuko sila. Lumapit ako ng ilang hakbang. Dumiretso sa harap ng mga sheep. Ang matalim na wolf claw ay kumiskis sa lupa. Agad akong gumawa ng area. Pagkatapos, mabilis gumamit ng claws. Pinuto lang ilang puno. Naglalagay ng teritoryo ha. Para bang may scary na naisip si Gukinghan. Medyo umigkas ang katawan niya. Sumunod, kumilos ako gamit ang claws. Dating pang-atake ko, naging gamit sa pag-woodwork. Ginamit ang claws sa pag-tablework. Swaby ang wolf claws. Agad nagtablo ng mga puno sa wood stakes. Ipinako sa lupa ang wood stakes. Ginawa ang fence ayon sa linya ng China. Ang Wolf King ay magpa-farm ng snow sheep. Mahinang sabi ni Gukinghan. Nagkatitigan sila ni Jay Inging. Pareho nilang ramdam ang shock. Beast na talaga. Kayang mag-imbak ng Wolf King sa freezer. Pero ngayon, nag-aalaga pa ng sheep. Wala pa ang ki-revival. Si King ay plano ng mag-breed ng snow sheep. Diretso mag-transition mula hunting sheep to farming sheep. Parang weird talaga isipin. Napaisip si Jay Inging. Talaga bang nag-develop ng livestock si Wolf King? Kung hinusgahan bilang tao, normal lang ito. Pero importante, hindi naman tao si Wolf King. Nagulat ulit ang howl. Nag-release ulit ng snow wolf pressure. Dalawang babaeng sheep ang tumayo na nangangato. Dumiretso sa gilid ni na Jay Inging at Gukinghan. Lumuhod sila. Samantala, mula sa babaeng sheep, lumabas ang amoy ng gatas. Pag naamoy ng dalawang bata ang gatas na yun, parang nagising sila bigla. Ayos ah. Para palang ina-improve ni Wolf King ang pagkain nila. Kaya kinulong ang mga snow sheep. Naging totoo ang hinala ni Jay Inging. Mahinang sabi niya, ganun pala. Hindi pala worried si Wolf King sa food para sa wolf pack, kundi worried para sa aming dalawa. Nagulat din si Gukinghan. Biglang tumalikod siya. Tumingin sa abala sa paggawa ng sheep pen si Wolf King. Para sa akin pala, mahinang sabi ni Gukinghan. Parang may feeling sa dibdib niya. Naramdaman ang sobrang lungkot at saya. Parang mas lalo akong may utang kay Wolf King. Napaisip siya, mas malakas ang tunog ng tiyan niya. Nagwala na ang dalawang bata. Lumundag diretso sa babaeng snow sheep. Agad kong tinapos ang pen ng sheep. Pagkatapos ikulong ng lahat ng sheep, kinagat ko ang dalawang bata at bumalik sa treehouse. Ang gabi ay mabilis na lumipas. Kinabukasan, lahat ng itim na lobo ay napuksa. Pinamarkahan ko ang teritoryo ng itim na lobo gamit ang ilang snow wolf. Pinalawak namin ang sariling teritoryo. Pagkatapos, bumalik ulit ako sa treehouse. Nakatingin sa dalawang bata, walang damit. Hindi naman malamig sa treehouse. Pero papalapit na ang taglamig. Kailangan pa ring solusyonan ang damit ng dalawa. Nag-isip ako sandali. May naisip na akong paraan. Agad kong kinuha ang bangkay ng ilang itim na lobo mula sa ice cellar. Ginamit ko ang wolf claws para madaling tanggalin ang balat. Ginamit ko ang matalim na claws bilang pantahi. Nagulat sina Jay Inging at Luan Fei. Ano nang ginagawa ni Wolf Dad? Sinabayan ko ang wolf claws para maging mahahabang strips ang balat. Tinahi ko gamit ang mas malambot na snow fox fur. Sa huli, naging dalawang fox fur skirts. Nabigla sina Jay
Inging at Gu Qinghan. Wolf Dad gumawa ng libing, eye seller at sheep pen. Maaaring ipaliwanag gamit ang awakened wisdom. Pero ngayon, ano namang ginagawa ni Wolf Dad? Nagpalit na ba ng propesyon, naging tailor na? Baka nananaginip lang ako. Lubos nang nalito si Jai Inging. Medyo pangit talaga ang skirts, mahirap tignan. Pero gawa ito ni Wolf Dad. Lubos na nagulat si Gu Qinghan. Tahimik na sinuot ang fox fur skirt. Hindi na importante ang iba. Talagang mainit ang snow fox fur. Ginaya ni Jai Inging. Nagpalit ng puting fox fur skirt. Tinitigan ko ang dalawang bata na suot ang fox skirt. Napangiti ako agad. Mukha silang mga batang lobo kung hindi titingnan ng mabuti. Ano nang gagawin? Napatawa talaga ako. Pagkatapos magpalit ng snow fox skirt, muli kong pinasan sina Jai Inging at Gu Qinghan. Lumabas kami ng treehouse. Dalawang bata, mas okay kung magpaaraw sila. Ilan sa mga batang snow wolf, tinitigan ang dalawang batang babae. Agad nalasing sila sa curiosity. Ikinagulat ni Jai Inging at Gu Qinghan. Habang naglalaro ang maliit na wolf sa tabi nila, sinadya nilang hindi ipakita ang matalim na pangil at claws. Ang bagong snow wolf pups, may mataas na wisdom, mga beast na awakened na ng spiritual energy. Lahat sila ay parang monster. Tunay na napamangha si Jai Inging, pero aminado rin siya, masaya din ang ganitong buhay. Ganito na lang, naging payapa ang buhay nila sa snow wolf pack. 5 araw lang, para bang naging parte na sila ng grupo. Biglang may napansin akong kakaiba. Mabilis kong tinaas ang ulo ko. Doon ko lang napansin, may lumitaw na bilog na buwan sa langit. Ang natitirang araw ay biglang bumagsak sa horizon. Sa panahong ito, parang may na-feel si Gu Qinghan at Jai Inging. Sabay tinaas ang ulo, bilog at maliwanag ang buwan. Ang unang spiritual energy tide ng pagbangon ay parating na. Unang bagay na ginawa bilang Snow Wolf King, maghanap ng milk powder at diapers. Dahil inampun ko ang dalawang batang babae, di ko inakala, ang dalawang sanggol na babae ay reincarnation pala ng Empress. Sa panahong ito, parang may nadama si Gu Qinghan at Jai Inging. Sabay tinaas ang ulo, bilog at maliwanag ang buwan. Ang unang spiritual energy tide ng pagbangon ay parating na. Napuno ng excitement at gigil ang dalawa. Bagamat sanggol pa lang sila, hindi pa pwedeng mag-cultivate. Pero dati silang mga territory powerhouse. Pagdating ng spiritual energy tide, gamit ang breathing method, pwede na nilang simulan ang paghasa ng talento mula pagkabata. Biglang dumilim ang langit, tahimik ang buong gubat, nagulat at nagliit ang malamig kong mga mata. Di ko alam kung bakit. Tuwing humihinga ako ngayon, parang may bagong elemento sa hangin. Tumingin ako sa paligid, napansin ko ang liwanag ng buwan. Maberde na spiritual energy ay tumataas mula sa lupa. Naisip kong spiritual energy ito. Sabay namang pumikit sina Jai Inging at Gu Qinghan. Parang invisible spiritual revekit. Inaakit ni Jai Inging at Gu Qinghan. Nagkaaura ng pagkabanal sa katawan nila. Pero di lang sila ang ganito. Sa ilalim ng buwan, nagbabago ang bawat snow wolf. Dahil sa paghunt ko ng spiritual energy na prey, natira ang dumain sa loob ng snow wolf pack. Nagdulot ito ng resonance sa spiritual energy tide. Ako ang nanguna. Sumunod ang lahat ng beast snow wolf. Isang mahabang howl ang umalingaw sa gabi ng buwan. Pagkatapos, sa loob ng gubat, libu-libong beast sumunod na sumigaw. Nagkulitan ang lahat ng beast. Parang nagdiriwang sila sa bagong panahon ng spiritual energy. Biglang nagmulat ng mga mata sina Jai Inging at Lu Anfei. Pinagana ni Jai Inging ang sarili niyang breathing method. Nagsimula itong gumana sa katawan ng sanggol. Wala pang isa ng lakas ang naipakita. Pero naging spiritual energy level na si Jai Inging. Ganon din si Gu Qinghan. Mula ngayon, kaunting oras na lang bago sila magbalik sa peak. Kasabay nito, ako sa harap ng treehouse ang unang nagmulat ng mga mata. Nag-alert ang system, Global Spiritual Energy Revival. Pinagana ang current host level. Level 16 na, nakakuha ng spiritual energy feedback. Awakened talent. So resonance. Dalawang sunod-sunod na system alert ang lumitaw. Napangiti ako, laging bigla ang surprises. Sa ilalim ng spiritual energy revival, nag-level up agad ng 2 beses. Tungkol sa awakened pack resonance talent, Wolf King bloodline lang ang may access dito. Nakakatulong sa iba pang wolf beast. Pack resonance, lahat ng snow wolf stats up ng 15. Pag-activate ng skill na to, lahat ng wolf beast sa grupo, parang naramdaman nila ito. Taas kamay sa direksyon ko. Howl, sa susunod na segundo, 20 light spiritual energy aura. Bumuga mula sa tabi ni Jai Inging at Gu Qinghan. Grabe, seryoso ba ito? Kaka-start lang ng spiritual energy revival. Lahat ng beast ng snow wolf pack, lahat ay first evolution agad. Sabay naging spiritual energy level beast. Mas marami pa, umabot sa quasi-elite beast level. Gaano ba kalakas ang tribo ng Wolf King? Alam nila ito pati si Jai Inging. Pinaka-special sa Wolf Clan ay si Wolf King. Kung walang aberya, ang pagbabago sa Snow Wolf Pack ngayon, lahat ay konektado kay Wolf King. Pero kung iisipin, paano nga ba nagawa ni Wolf King ito? Sa ilalim ng buwan, una ang mga wolf na mag-offer sa buwan. Tapos sabay silang yumuko sa direksyon ko. Sa bawat ice blue beast crystal, punong-puno ng loyalty at passion. Tahimik sina Jai Inging at Gu Qinghan. Matapos makuha ang spiritual energy, nagbantayan pa ang dalawang babae. Baka maunahan ng isa sa cultivation. Ngayon tapos na. Nakita ang Snow Wolf Pack at talent ni Wolf King. Binitawan na nila ang mga plano. Sobrang mahina pa ang katawan. Sinabi ni Gu Qinghan ang totoo. Para sa ngayon, spiritual energy muna pang enhance ng katawan. Hintayin ang full revival muna. Di magtatagal. Makakagawa na ng awakening at talent activation. Doon magsisimula ang totoong competition namin. Tumahimik na lang si Jai Inging. Ang katahimikan ay pagsang-ayon. Alam niyang tama ito. Bago mag-awaken ng talent, masyado pang kaunti ang magagawa. Sa panahong ito, lumapit ako sa kanila ng dahan-dahan. Parang napagod ang Wolf King. Napansin ng elite ang pagbabago kay Wolf King. Tanda ng pagkapagod. Naintindihan nila ang totoo. Mukhang, elite stage na ang limit ni Wolf King. Kahit na ang tide ng espiritual na enerhiya, malaki ang tinaas ng antas nilang ba, pero mukhang naubos din ang kanyang potensyal. Agad na sumagot si Gu Qinghan ng TO. Tama nga, ayon sa teorya ng hinaharap, ang elite level ang limitasyon bago muling bumalik ang espiritual na lakas. Biglang nangyari ito, may nagsisigaw ang mga halimaw sa gubat. Ang mga halimaw ay kumikilos na. Sina Jai Inging at Gu Qinghan ay tumingin sa paligid. Hindi pa man sila tumitingin. Sa gitna ng gubat, biglang nagliwanag ang daan-daang malamig na mata. May mga malamig na parang apoy ng espiritu. Mayroon ding namumula na parang dugo. Sobrang dami nila, nakakakilabot. Kahit karamihan ditong halimaw ay pang espiritual na antas lang. Ngunit napakarami talaga nila.
kanila. Siguradong mahigit 3 o 500 sila. Mukhang magiging madugo na naman ang gabing ito. May naisip si Jai Inging na posibleng mangyari. Malakas silang ba? Pero kung ganito karaming halimaw ang umatake, baka wala na siyang pag-asa. Hindi napigilan ni Gu Qinghan na higpitan ang kanyang kamao. Gusto niyang lumaban kasama silang ba? Pero hadlang ang kanyang katawan na parang sanggol. Ako naman ay nag-aalala sa dalawang bata. Pagkatapos ng alulong ng mga halimaw, makikita mo sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Lalo lang akong naawa sa kanila. Ang mga yan, walang pakialam. Tumingin ako ng mahinahon sa dalawang bata. Mahinang umiyak ako. Bigla akong lumundag gamit ang 4 na paa. Isang malakas na alulong ng lobo ang yumanig sa kagubatan. Ako naman ay nag-aalala sa dalawang bata. Pagkatapos ng alulong ng mga halimaw, makikita mo sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Lalo lang akong naawa sa kanila. Tumingin ng mahinahon sa dalawang bata. Mahinang umiyak. Bigla akong lumundag gamit ang 4 na paa. Isang malakas na alulong ng lobo ang yumanig sa kagubatan. Hindi ito pakikipagnegosasyon. Isa itong matinding babala. Sa ilalim ng Wolf Resonance Trait, may halong matinding presensya ng Snow Wolf ang aking alulong. At nakuha rin ang lakas mula sa iba pang Snow Wolf monsters. Sa isang sigaw lang, tumahimik ang paligid. Yung mga halimaw na nagtatago. Lahat sila natakot sa matinding killing intent ko. Pagkatapos, marahan kong binuksan ang bibig ko. Kinagat ko ng maingat ang dalawang bata at ibinalik sa treehouse. Ang Demon Lord ng kayamanan. Naguguluhan na si Gu Qinghan. Totoo, elite level lang silang ba? Pero ang kaninang Wolf King howl niya, halos parang extraordinary level na ang dating. Baka mas malaki ang nakuhang pagkakataon nilang ba sa tide ng espiritual na lakas. Higit pa sa inaakala ko. Bulong ni Gu Qinghan, parang nawala sa ulirat. Si Jai Inging ay tulala rin kailang ba? Hindi namamalayan, lumalim ang kanyang paghinga. Palihim na yata ulit lumakas silang ba nang hindi namin alam. Pagkabawi sa treehouse ng dalawang bata, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi payapa ang gabing ito. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mapahamak ang dalawang bata. Pagkatapos magising ng buong grupo ng Snow Wolf sa labas ng treehouse, lahat sila nagbantay sa paligid ng treehouse. Sa ilalim ng bilog na buwan, tahimik ang tirahan ng Snow Wolf. Pero sigurado, walang tulugan ngayong gabi. Marami akong pinatahimik na mahihinang halimaw sa alulong ko. Pero napansin din ito ng mas malalakas na elite monsters. Sa sandaling ito, isang malakas at matigas na sigaw ang sumagot. Tugon sa alulong ko kanina, hindi pa nagpapakita ang katawan. Pero naramdaman na ni Jai Inging at Gu Qinghan ang panganib sa sigaw. Pakiramdam nila, may panganib na paparating. Sigaw ng tigre sa kagubatan. Tawa ng halimaw na tigre. Tama ang hinala ni Gu Qinghan. Sa may pintuan ng treehouse na walang harang, may kita ang dalawang ilaw mula sa malayo sa gubat. Napakalayo ng mga mata, parang 1 kilometro pa ang layo. Biglang may dumaan na malaking anino sa dilim. Lumitaw ang buong katawan nito. Isang dambuhalang hayop na lagpas 4 na metro ang haba. Nang makita nila ang itsura nito, nalula sina Jai Inging at Gu Qinghan. May Northeast Tiger pa pala sa Tianshan Forest. Akala ko natakot lang ang dalawang bata. Hindi ko na pinag-isipan pa. Lumakad ako palabas ng treehouse. Sa labas ng treehouse ngayon, buong Snow Wolf tribe ay sama-samang tumayo. Pinalibutan ng Snow Wolf ang treehouse para protektahan. Sa tapat nila, nandoon ang nakakatakot na halimaw na tigre. Northeast Tiger, level 18. Elite na halimaw, talent, magnetic stripe, wind power silver, strengthened silver. Matatalim na kuko, hindi ordinaryong halimaw ito. Mas mataas pa ang level niya kaysa sa akin ng 2 antas. Parang malalakas din ang mga skills niya. May apoy ng laban sa mga mata ko. Pero naalala ko ang dalawa sa treehouse. Pinigil ko ang sarili kong sumugod. Sa loob ng treehouse, ninervyos na sina Empress at Demon Lord. Tama, halimaw na elite nga itong tigre. Baka dito na yata ako mamamatay sa tigre ngayon. Kumukurap si Gu Qinghan sa laki ng mata. Kahit may mga sorpresang dala si Wolf Dad, alam nila sa sarili nila, magkaaway na likas ang mga tigre at mga lobo. May hindi malampasang agwat, hindi na mapanatili ni Jai Inging ang kalmado. Pero umiling na lang si Gu Qinghan. Pero wala na sa wisyo ang kanyang lilang mata. Silang ba man ay hari ng Snow Wolf. Hindi niya kaya ang tigre na iyon. Kahit buong grupo ng Snow Wolves pa, baka wala pa ring laban. Biglang tumakbo palapit ang tigre mula sa malayo at huminto sa harap ng treehouse. Doon sila nagharapan. Pero ang grupo ng Snow Wolf ay di nagpakita ng takot sa ilalim ng pamumuno ko. Nagkaroon ng kakaibang pagkakabalanse sa magkabilang grupo. Pero di na nakapagpigil ang tigre, lumuwa ang galit. Biglang bumaling ng direksyon, sumugod sa mga tupa, nagsimulang magmassacre. Sa loob ng ilang segundo, patay agad ang mahigit 10 snow sheep. Lahat agad nawala ang buhay. Lalong tumalim ang tingin ni Jai Inging. Delikadong kalaban ang tigre na ito. Mas lalo akong nag-alala. Grabe ang bangis ng tigre. Kita ko lahat iyon. Napuno ng galit ang mga mata ko. Pero mas mahalaga ang kaligtasan ng mga bata. Tiisin ko muna. Pero mas lalo pang naging agresibo ang tigre. Tinapakan ang mga bangkay ng mga snow sheep. Matakaw niyang sinunggaban ang karne. Pagkatapos ay biglang bumaling. Tiningnan ako ng malamig. Sa wakas, nagpakita siya ng matinding killing intent. Diretso siyang sumugod sa grupo ng mga Snow Wolf. Sa loob ng treehouse, halos lahat ng Snow Wolf ay nanginginig sa takot. Takot na takot. Pero biglang, isang batang lobo ang nagkalakas loob at umalulong. Sumunod na rin ang mga batang lobo at nag-alulong din. Parang sinagot nila ang tigre. Lalong nabigla sina Jai Inging at Gu Qinghan. Di nila akalaing may tapang ang mga batang lobo. Ipinakita nila ang hindi nila karaniwang lakas ng loob. Kasabay nito, mag-umpisa na ang laban. Sa utos ko, sabay na umatake ang grupo sa halimaw na tigre. Sabay-sabay umatake ang buong Snow Wolf tribe. Halos tabla ang labanan. Ngayon galit na ang tigre. Sabay na nag-alala sina Jai Inging at Gu Qinghan. Mas malakas pa ang tigre kesa sa inaasahan nila. Sobrang lakas ng tigre. Lalong nadama ni Gu Qinghan ang desperasyon. Tapos na ba? Kakainin na ba ako ng tigre ngayon? Sa mismong sandaling ito, pinagalaw ko ang mga kalamnan ng aking mga paa. Biglang sumikip. Nagbunga ito ng malakas na puwersa. Ang mga harap na kuko ko mabilis na umatake. Diretso kong sinunggaban ang gilid ng tiyan ng tigre. Isang tama lang, napunit ang balat ng tigre. Ang Northeast Tiger ay napairap sa sakit. Nagyaw ito sa galit. Speed boost. Activated ang magnetic strip. Ang aking grupo ng mga lobo ay gumalaw na parang kidlat. Naiwan
Iniwasan nila ang pag-atake ng roar ng tigre. Sumunod, naglabas din kami ng malalim at malakas na hawl ng lobo. Pero iba ito, ang hawl ng lobo walang direktang panira. Pero nang narinig ng Snow Wolves ang utos ng Wolf King, kumilos sila. Hindi pa nakakabawi sa gulat ang Northeast Tiger. Sa susunod na segundo, inatake ito ng 12 ng Snow Wolves. Sa ilalim ng aking gabay, naging super efficient killing machine ang grupo ng Snow Wolves. Tumayo ang Northeast Tiger. Malapit na ang huling laban. Pero gumalaw na ako. May 4 na matatalas na claws. Ang wolf claws ko ay kumikislap ng sipang lamig. Tinarget ko ang importanteng bahagi ng tigre. Habang tulala pa ang Northeast Tiger, sumaksak na sa puso ko ang wolf claws. Kasabay nito, bumukas ang mga pangil ko. Sinunggaban ang leg ng Northeast Tiger. Instant na namatay. Lumalaking mga mata ni Jay Ying. Lubos ang damdamin. Ang natira lang ay puro gulat. Mas malalim ang nararamdaman ni Gu Qinghan sa isang tama. Siya ang kinikilalang Valkyrie ng tao. Siyempre, mas naiintindihan niya, lakas ng isang tama. Pagkamatay ng Northeast Tiger, ang mga elite monster na nagtatago ay nagsitakbuhan. Ang galawan ko ay nakapagpatigil sa lahat ng monster. Dahan-dahan kong binitawan ang pangil. Nakapatay ka ng isang elite rank beast. Ang Northeast Tiger ay umabot na sa level 17. Naglabas ng spike strip power up puti. Kasabay nito, ramdam ko ang pag-enhance ng katawan. Kasabay ng howl ko, nagtipon ang nalalabing Snow Wolves. Di nagtagal, nagawa nilang kainin ang bangkay ng Northeast Tiger. Ang evolusyon ng mga beast, nakabase sa paglamon ng isa't isa. Ang lakas ng Snow Wolves, para din yung enhancement ng sarili kong lakas. Unti-unting kumalma ang kaguluhan sa Tianshan Forest. Nagbantay ako sa harap ng treehouse. Agad akong nakatulog. Sa loob ng treehouse, hindi makatulog sina Jay Ying at Gu Qinghan. Hindi inaasahan ang talino at lakas ni Wolf King. Pero bakit sa nakaraan, wala siyang alaala? Ano nga ba ang nangyari? Sinisip-sip ni Gu Qinghan ang daliri. Kumikislap ang mata niya sa pagtataka. Siguro dahil 0 years old ako nung nagising sa nakaraang buhay. Hindi na buhay si Wolf King hanggang 0 taon ng spiritual awakening. Napatay siya agad. Napaisip sina Jay Ying at Gu Qinghan. Ngayong pinalaki sila ni Wolf King. Siyempre, ayaw nilang may masamang mangyari sa Wolf King. Nagkakaroon sila ng silent understanding. Kapag nagising ang Emperor, ako na bahala sa Wolf King. Sa sumunod na araw, nagising ako. Tinignan ko ang paligid ng Snow Wolf clan. Ngayon, kailangan ko nang mag-isip ng bagong bagay. May elite monsters na nagising kagabi sa kagubatan. Hindi lang Northeast Tiger ang elite beast dito. Kung treehouse lang ang basehan, walang proteksyon para sa dalawang bata. Kailangan nang magtayo ng depensa. Pagkatapos ng isang howl, nag-react na lahat ng Snow Wolves. Ayon sa utos ko, ang bawat wolf beast ay may assigned trabaho. Pinutol ang mga malalaking puno. Ginawa naming troso ang mga ito. Nagising sina Jay Ying at Gu Qinghan. Nakita nila ang mga wolf na pumuputol ng puno. Pinagmamasdan nilang mabuti. Ano na naman ang plano ni Wolf King? Matapos ang enerhiya cleansing, nakaka-crawl na ang dalawang bata. Lumabas sila sa harap ng treehouse. Nakita nila ang Wolf King na nagwawasiwas ng claws. Nagulat si Gu Qinghan. Magkakarpintero na naman ba si Wolf Dad? Ayos na naman ang treehouse ah. Napabuntong hininga si Jay Ying. Ano man ang plano ni Wolf Dad? Malinaw na kakaiba ito. Sa ilang segundo ng pagkakastand nila, may ilang troso nang naitayo sa lupa. Matapos nun, isang hanay ng mga troso. Nagmistulang wooden wall, parang wooden fortress. Nagulantang sina Jay Ying at Gu Qinghan. Plano bang magtayo ng wolf fortress si Wolf King? May kakaibang takot na naramdaman ang dalawa, hanggang sa pinakataas ng ulo. Ano bang nilalaman ng utak ni Wolf Dad? Sa oras na iyon, naririnig ko ang gutom nilang puso. Inutusan ko ang dalawang babaeng lobo na pumasok sa treehouse para magpakain sa dalawang bata. Kasabay nito, inaayos ko ang depensa. Hindi ko maitanggi, matapos ang spiritual tide. 2 level lang nadagdag sa akin. Pero sa totoo, lahat ng acquired skills ko ay lumakas. Mas matalim ang claws ko, mas madali ang carpentry work. Habang nanonood ang dalawang bata, nag-transform ako bilang special version ng Luban Snow Wolf. Pagkalipas ng kalahating araw, sa paligid ng Snow Wolf clan, nakapagtayo ng wooden wall na 800 meters ang haba. Nagulat ng sobra sina Jay Ying at Gu Qinghan. Sa harap ng makabagong tanawin, mula umaga hanggang ngayon, ilang oras pa lang nakalipas. Parang Snow Wolf Village na ang ginawa ni Wolf Dad. Matamang tingin ni Gu Qinghan. Nakakita siya ng wooden ladder sa sulok ng wall. May mga wolf beast na umaakyat doon. Medyo nakakatawa talaga ang itsura. Nakita ni Jay Ying ang Snow Wolves na nagpapatrol sa wall. Hindi lang wall ang ginawa ni Wolf Dad, pati space para maglakad sa ibabaw. Mas maganda pa kaysa Wolf Fortress. Malinaw na para sa dalawa ito. Napakagandang pakiramdam ng dalawa. Nakita nila sa malapit na sulok, may Snow Wolves na abala. Nangunguna ang elite rank Snow Wolf. Sinimulan niyang magwasiwas ng claws. Di nagtagal, nabawasan ang laki ng troso. Sabay-sabay na gumalaw ang mga wolf beast. Kinagat nila ang lubid na gawa sa vines at bark. May wooden tripod sa tabi. Sa tuktok ng tripod, may vines na lubid. Pinadaan sa simpleng pulley. 4 na Snow Wolves ang may hawak sa vines. Naglakad ng mabagal. Nailift ang matalim na troso. Hindi nakapagpigil si Gu Qinghan. Nilabas ang wooden wall. Kinaya niya, pero ang ipinakita ni Wolf King, sobrang taas ng talino, di pangkaraniwang hayop. May troso na nailagay sa lupa. Naging bahagi ng wall. Hindi maintindihan ni Jay Ying. Pero anti-anti. May naisip siya. Gets ko na, dahil sa spiritual tide kagabi. Matalino na si Wolf King bago pa magka-spiritual awakening. Matapos ang enerhiya cleansing, nag-evolve siya, puro talino ang focus. Napaisip si Gu Qinghan sa sinabi ni Jay Ying. Kung ganito nga, Wolf Dad, magiging archimids ng Snow Wolf clan. Pagdating ng hapon, nagtrabaho ang Snow Wolves at Wolf Dad. May anyo na ang Snow Wolf Village. Hindi lang wall against beasts. Nagpatayo rin ng iba pang bahay ang Snow Wolves. Ginamit ang balat, sanga, dahon. Nakapagtayo ng primitive rooms. Tahimik sina Jay Ying at Gu Qinghan sa labas ng treehouse. Feeling nila ay sobrang advanced na si Wolf Dad. Parehong may tanong ang dalawa. Kung ganito katalino si Wolf Dad, bakit walang nakakaalala sa nakaraang buhay? Ano nga ba ang nangyari? Sa talino ni Wolf King, dapat naging king level beast siya. Napaisip si Jay Ying. Ilang araw pa, nagkaroon ng ikalawang spiritual tide. Kakatapos lang magpakain ng gatas si Jay
Jai Ying sa loob ng treehouse. Unti-unting napuno ng anticipation ang mga mata niya. Kahit noong muling nagising ang spiritual energy, sanggol pa rin siya ngayon gaya dati. Pero natutunan niya sa mga record, pagdating ng ikatlong spiritual tide, doon magbibigay ng lubos ang spiritual energy. Ngayon, narito na ang pangalawang spiritual tide. Ilang araw na lang, lubos nang magising ang spiritual energy. Sa buhay na ito, magbabago siya ng kasaysayan. Habang nag-iisip si Jai Ying, parang may naisip siya. Nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Gukinghan. Nagising mo na pala ang talento mo ng maaga. Sa loob ng kubo, ang katawang sanggol ni Gukinghan ay may mahinang purpleng aura. Idinilat ni Gukinghan ang kanyang mga mata na nagpapakita ng pagiging tuso. Hindi mo inasahan to, no? Nitong mga nakaraang araw ay naperpekto ko na ang Purple Jade Breathing Method. Kahit sanggol pa, pwede na akong mag-cultivate. Kahit may kaunting kapalit, pero ang mauna sa hakbang ay lamang sa bawat hakbang sa buhay na ito. Tiyak na aapakan kita sa ilalim ng aking mga paa. Bigla siyang nakaramdam ng maraming impormasyon na bumubuho sa kanyang isipan. Nagising na ang talento. Sa ilang sandali, puno ng pananabik ang mga mata ni Gukinghan. Pamilyar na siya sa pakiramdam na ito. Hindi na niya pinansin ang tingin ni Jai Ying. Itinuon ang kanyang diwa sa loob ng isipan. Legendary talent, 16 Tribulations. Ang pamilyar na aura ng oras ay bumabalot sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Gukinghan. Si Jai Ying naman ay tila may na-realize kahit napaaga ang paggising ng talento. Pero ang nagising ni Gukinghan ay ang nakakatakot na talentong kontrol sa oras. Una, ang bilis niya sa paghigop ng enerhiya. Sa tulong ng kanyang talento sa oras, ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa iba. At pagkatapos masil ng 16 cocoons, mabibigyan nito si Gukinghan ng kontrol sa labanan. Hindi lang nito kayang itigil ang oras sa paligid niya, kundi kaya rin itong kontrolin ang daloy ng oras. Nang walang halong biro, ang talentong ito ay sadyang napakalakas. Biglang nakaramdam ng pagkabigo si Jai Ying. Pero agad ding, iminulat ni Gukinghan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay tila hindi maipinta. Ang aura ng oras sa katawan niya ay biglang naglaho. Anong nangyayari? Hindi pa nagigising ang enerhiya at hindi ko magamit ang 16 cocoons talent ko. Biglang naintindihan ni Jai Ying. Ang 16 cocoons ay kasing antas ng aking ethereal void talent. Ang pinagkaiba lang, special talent ang sa akin. Ang magkaroon ng legendary talent ay talagang magandang bagay. Pero ang problema, sila ni Gukinghan ay mga sanggol pa lang at ang enerhiya ay hindi pa lubos na nagigising. Bukod sa hindi pa kaya ng katawan ang lakas nito, kulang ang enerhiya para gamitin ang talento. Gaya ng inaasahan, sa sapilitang pagbago sa Purple Jade Breathing, ang napaagang talento ni Gukinghan ay agad na nagdulot ng backlash. Sinubukan lang niyang gamitin ang 16 cocoons at halos mawalan na siya ng malay. Buti na lang at nakatulong ang karanasan niya noon. Agad na nakatulog ng mahimbing si Gukinghan upang mabawi ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, si Jai Ying ay tumingin sa labas ng kubo nang hindi namamalayan. Halos kalahating buwan na siyang kasama nilang ba. Itinuturing na niyang tunay na pamilya silang ba. Kuya Wolf, huwag kang mag-alala kapag nagising na ang ethereal void talent ko. Sa buhay na ito, hindi kita hahayaang mamatay. Habang nagmumuni-muni siya, biglang may naramdamang enerhiya sa labas. Ito ay galing sa mga Snow Wolf. Biglang may naisip na posibilidad si Jai Ying. Hindi kaya, ang enerhiyang ito ay parang sa isang elite monster. Mas mahina lang ito ng kaunti kailang ba. Habang gulat na gulat si Jai Ying, sunod-sunod na alulong ang narinig sa labas. Maging ang matitinis na alulong ng mga batang lobo. Lalong lumalapit ang mga alulong. Sa dulo, 6 na batang lobo ang lumitaw sa pinto. Lahat sila ay nakatapos na ng ebolusyon. Quasi-elite level na mga halimaw. Napabulong na lang si Jai Ying sa sarili. Ano ba talaga ang nangyari? Napilitan ding magising si Gukinghan. Pagmulat niya, nakita ang 6 na Snow Wolf. Tulala na lang si Gukinghan. Kalahating buwan pa lang ang nakalipas. Pagkatapos ng 2 wave ng enerhiya, ang mga batang lobong ito ay naging quasi-elite na. Kung hindi ako nagkakamali, noong huling wave ng enerhiya, nasa spiritual level pa lang sila. Ibig bang sabihin, iba rin ang talento nila? Mula sa ekspresyon ni Jai Ying, nakuha na niya ang sagot. Dati ay tuwang-tuwa siya sa paggising ng talento. Pero nang makita ang 6 na lobong ito, napagtanto niya ang katotohanan. Isa siyang Demon Lord, muling nabuhay, at may nakakatakot na talento. Pero sa ngayon, ang 6 na dating minamaliit na lobo, ay ang pader na hindi niya malampasan. Napabuntong hininga na lang si Gukinghan. Ngayong nakatayo ako sa tuktok ng pader. Ang pakiramdam ko ay parang asul na langit. Napakalinaw at masaya. Tapos na ang ebolusyon ng mga Snow Wolf. Lalong lumakas ang buong pack. Bond effect. Ang stats ng pack ay taas ng 20. Lahat ng Snow Wolf ay quasi-elite level na. Hindi ko alam kung paano nag-evolve. Pagkatapos ng pangalawang wave ng enerhiya, ang ibang mga halimaw sa gubat na ito. Pero alam ko sa sarili ko na ang aking mga Snow Wolf ay hindi man pinakamalakas sa Tayanshan. Pero isa na silang top tier na grupo. Lalo na't may protection pa kami ng pader. Panahon na para palawakin ang teritoryo. Tumingin ako sa grupo ng mga Snow Wolf. Pagkatapos ng isang alulong, pinalitan ko ang sarili ko ng elite Snow Wolf para mamuno sa pangangaso. Sa sandaling iyon, yumukod ang lobo ng may malalim na paggalang. Masusunod po, aking hari. Nagulat at natuwa ako sa aking isipan. Nagkaroon na rin pala ng talino ang lobong ito. Kahit mukhang hindi pa siya ganoon katalino. Kumpara sa ibang mga lobo, halatang mas matalino ang isang ito. Pinagmasdan ko siya at bigla kong napansin na sa kanyang noo ay may peklat mula sa itim na lobo noon. Kahit magaling na ang sugat, may naiwan pa ring madilim na pulang marka. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Blade Fang. Pangunahan mo sila sa pangangaso. Kinausap ko siya sa wika ng mga lobo. Agad na yumukod si Blade Fang nang may pananabik. Masusunod, aking hari. Agad na umalis si Blade Fang kasama ang 3 lobo at ang 6 na batang lobo. Palabas ng nayon ng Snow Wolf. Nakita ito ni na Jai Ying at Gukinghan at agad silang nag-usisa. Anong nangyayari sa labas? At hindi ko rin nakalimutang ilabas ang 2 bata mula sa kubo. Gaya ng dati, oras na para magpaaraw. Dahil sa pinahusay na Purple Jade Breathing, naitago ang presensya ni Gukinghan, kaya hindi ko naramdaman ang anumang pagbabago sa 2 bata. Bukod sa 10 lobong nangangaso, ang aura ng mga naiwang lobo ay nagsasama at tila tumutugon kailang ba. Sabay na dalas, pack resonance. Kahit maraming hari ng halimaw ang may ganito. Sa panahon ni na Jai Ying noon, pero sa pangalawang wave pa lang, ng enerhiya ngayon buti na lang at sanay na sila kailang ba. Kaya na nilang tanggapin ang ganito. Tila nararamdaman pa nga nila na dahil silang ba ang Snow Wolf King. Kung hindi siya nagkaroon ng pack resonance, iyon ang mas nakapagtataka. Pero ang sumunod
sumunod na nangyari ay ikinagulat ng dalawang bata. Sa utos ni Wolf Dad, naghiwalay muli ang mga snow wolf sa dalawang grupo. Isang lobo ang umakyat sa pader ng lungsod. Parang nagroronda siya. Isa namang lobo ang sumuot sa gubat. Mukhang manghuli siya ng hayop. Hindi naman kakaiba sa mga lobo ang magtulungan. Pero ang mahalaga dito, paano niya naintindihan ang patrol? Napalunok sina Jay Inging at Gu Qinghan. Hindi nagtagal, ang grupong pumasok sa gubat. Bumalik na sa Snow Wolf Village. Mukhang di sila naghunting. Pero nang makalapit na, doon lang sila parehong nasilaw. Sa bibig ng bawat lobo sa grupong ito, may kagat na mga puno at baging. May mga bunga sa baging, at malakas ang espiritual na enerhiya. Nagulat si Jay Inging. Nag-ani pala ng espiritual na prutas ang mga lobo. At di si Wolf ba ang gumawa? Ang ilan sa mga prutas ay hilaw pa. Ang iba naman ay mahina ang lakas. Pero sa panahong ito, napakahalaga na ng mga ito. Isang pulang espiritual na prutas. Tinatawag na linyuan fruit na kayamanan. Sa mga tao o halimaw, kahit isa lang, posible silang magising. Kapag nakakain ng tatlo, siguradong magigising ang talento. Ganito kaastig ang epekto nito. Pati si Gu Qinghan ay natakam. Kung may ganitong prutas, hindi na niya kailangan mag-tweak ng zoo breathing method para magising siya ng mas maaga. Dahil sa talento niya, kahit isa lang na linyuan fruit, sigurado siya ay magigising agad. Ang mga mata ni Jay Inging biglang lumiwanag. Masiglang itinataas ni Jay Inging ang kamay. Agad akong napatingin sa iyak niya. Tinatatawag ba niya ang papa? Noong narinig ko ang bulol niyang sigaw, napangiti agad ako. Simula ngayon kayo na ang mga anak ko. Nang marinig ni Jay Inging ang sarili niyang iyak, pinakamangha si Gu Qinghan. Tinawag mo si Wolf Dad, ang pagtawag ng Ki Papa. Kahit siya ay si Wolf Dad sa isip niya, ngunit kaluluwa niya ay Demon Lord pa rin. Nang mamatay si Gu Qinghan, 20 na siya. Kung kaluluwa ang basehan, mas matanda pa siya kay Wolf ba? Okay lang naman tawagin sa isip. Pero kung sasabihin niya aloud dahil sa kanyang ugali, imposible iyon. Pero si Jay Inging nasanay na sa pag-aalaga ko. Hindi niya ipinapahiya ang sarili. Saka, sanggol pa lang siya ngayon. Medyo namumula ang pisngi niya. Pero dahil sa mahalaga ang linyuan fruit, nagdesisyon si Jay Inging na magpa-cute. Talagang napa-cute ako sa kanya. Mahinang umungol ako. Agad dinala ni Hachuro ang prutas kay Jay Inging. Nakita ko yung batang blonde. Inabot ang mushi na kamay niya. Kinuha ang pulang prutas. At agad kinain. Nagulat talaga ako. Kahit wala akong experience sa pag-aalaga noon. Alam kong may mga batang nabubulunan. Kaya natakot ako. Pero hindi nasamid ang bata. Lumabas pa ang espiritual na aura sa kanya. Agad kong naintindihan. Ah, ganun pala. Mukhang ang mga tao rito. Kaya nang sumipsip ng aura, kahit sanggol pa lang. Wala rin naman akong ibang nakilalang tao rito. Kaya inisip kong talagang ibang klase katawan ng mga tao rito. Dahil natatangi ang pisikal na kalikasan ng tao dito. Habang nangyayari ang lahat, pagkakuha ng linyuan fruit, napamangha si Gu Qinghan. Pride niya sa isang banda. Sa kabila ay mabuting oportunidad. Demon Lord pa si Gu Qinghan, hindi siya yuyuko. Pumikit siya at iniwas ang tingin. Napagpasyahan niyang huwag pansinin. Pero gamit ko ang matalim kong kuko. Kinuha ko ang isang linyuan fruit. Dahan-dahan kong inabot kay Gu Qinghan. Dahil nakakain si batang blonde. Okay lang siguro kay purple hair na bata. Nang maamoy ni Gu Qinghan ang prutas, dumilat siya. At andun na sa harap niya ang prutas. Kung si Jay Inging kaya niyang pabayaan dangal, ganun din si Demon Lord Gu Qinghan. Kayang magtiis. I mean, magpa-cute para sa prutas. Kaya mas lalo siyang nagpa-cute. Pumahiyang dikit sa kaipaw ko. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. Sumiklab mula sa dibdib ko. Dalawa na pala anak ko ngayon. Nagulat ako sa sarili ko. Nung una, awa lang ang naramdaman ko. Ngayon, may responsibilidad na akong nararamdaman. Ibaba ko ang kamay kong malalobo. Inukit ko sa isipan ko ang mukha ng dalawang bata. Simula ngayon, aalagaan ko kayo lagi. Di na nakapagpigil si Jay Inging. Ang kapal ng mukha mo. Okay lang magpa-cute. Pero pati ba naman lambing? Tuloy pa rin si Gu Qinghan. Nagpa-cute pa at sinagot si Jay Inging sa English na hindi niya naintindihan. Ang tawag dito ay magpasalamat. Kung di maglalambing, paano naman ang linyuan fruit galing kay Wolf Dad? Napakunot noo si Jay Inging sa narinig. Pero pinigilan niya sarili niyang inis. Ginamit ang dating eye spiritual breathing method. Sinimulan niyang absorb ang linyuan fruit. Ginaya ni Gu Qinghan ang ginagawa niya. Gamit ang zoo breathing method, nag-refine din siya ng prutas. Sa paningin ko, para lang silang batang busog, natulog na. Nang masiguradong okay sila, tumingin ako sa mga lingsi. Madami ring prutas dito galing sa kalikasan. Pero para sa akin, walang silbi. Kaya nagbigay ako ng prutas sa mga lobo. Aba, naging mas malakas ang snow wolf beasts. Nilagay ko yung natirang prutas sa ice storage. Lumapit ulit ako sa mga anak ko. Humiga ako saglit. Lumipas ang kalahating oras. Talagang grabe ang linyuan fruit. Nawala ang problema ng maagang paggising ng talento. Si Gu Qinghan ay gising na rin sa second talent. Bumukas ang mata ni Jay Inging. Bagamat baby girl pa rin siya. Pero sa kanyang mabibilog na pisngi, may bahid na ng dati niyang dignidad bilang empress. Hindi gumagalaw ang labi niya. Pero malamig ng tinig niya sa isip ni Gu Qinghan. Nagising ka rin sa second talent. Bahagyang tumango si Gu Qinghan. Hindi man sila nag-English. Pero dinig nila ang boses ng isa't isa. Dahil pareho silang nagising ang talento. Time space is wind. Tanging may time or space power lang ang pwedeng gumamit nito. Kaya pwedeng makipag-usap gamit ang isip at tunog ng kaluluwa. Tahimik magsalita si Jay Inging. Pero alam ni Gu Qinghan ang isa pa. Mukhang old talent mo rin ang nagising. Void Realm. Medyo mayabang ang tunog ni Gu Qinghan. Pero umalinggaw ito sa isip ni Jay Inging. Pareho silang nagkatinginan na parang relax na. Dahil sa space power. Ang lakas ni Jay Inging. 3 beses na mas malakas kaysa mga kaklasmate niya. At kaya niyang gamitin ang pinakamatinding space slash. Gamit ang patong-patong na espasyo. Makakagawa siya ng pinakamalakas na space wall. Noon, magkasama silang team. Pero magkalaban na rin din naman. Gu Qinghan, ipapakita ko sa iyo ngayon. Gaano kalakas ang Void Realm. Ako pa rin ang panalo sa gamot. At ipaparamdam ko sa iyo na 16 cocoons ang tunay na panalo. Pareho silang nagdesisyon sa isip nila. Dahil katawan nila isang gul pa lang. Ginamit ang time space talent. Mabilis na ubos ang lakas nila. Agad silang nanghina pareho. Sabay silang tumingin sa akin. Nang marinig kong tinatawag ako ng dalawang anak ko. Bigla akong dumila. Narinig ko ang paggulo ng tiyan.
Hindi ba kakakain lang ng gatas nitong dalawang bata? Sandali, paano nga ba sila tumawag sa sarili nila kanina? Napatulala ako. Sabay nilang ginamit ang talento sa sabayang panahon. Sa utak ko, sinabi nilang gusto nilang gatas. Ito ay telepatya. Hindi naman ako nagulat. Nagulat lang ako, hindi inasahan. Pagkatapos kumain ng prutas ang dalawang bata, nakakapagsalita na sila. Sayang, naiintindihan ko man. Hindi ko sila kayang sagutin. Pero agad kong tinawag ang dalawang babaeng lobo. Yung 6 na batang lobo, malalaki na ngayon. Hindi na kailangan ng gatas. Hindi na dapat problema ang gatas. Nakita kong umiinom ng gatas ang dalawang anak na babae sa babaeng lobo. Agad gumaan ang pakiramdam ko. Hindi nagtagal, bumalik ang snow wolf hunting team. May dala silang nahuling hayop. Ilan sa mga lobo, may bitbit na bangkay ng deer beast. 3 snow wolf, nagtaboy ng ilang babaeng usa at batang usa. Tumahol ako ng malakas. Dumating si Renya sa harapan ko. Magalang siyang yumuko. Handa ang katawan. Ito ang aming nahuling hayop. Bahagya akong tumango. 6-1G pumunta sa bangkay. Bagamat patay na ang hayop, nararamdaman ko pa rin. Malakas ang spiritual energy sa bangkay. Malinaw na ang deer na ito sa dalawang spiritual type. Nakakuha rin ng maraming biyaya. Nakakatakot ang spiritual energy sa loob ng katawan. Bilang Wolf King, ginamit ko ang karapatan at tungkulin. Kinagat ko ang manipis na laman sa likod ng deer. Tapos, nilulun ko ng buo. Sariwa ang laman sa likod ng deer. Napakasarap. Marami ding spiritual energy. Nilulun ko ng ilang beses. Medyo busog na ako. Kinain ng host ang laman ng Deer King. Level ko tumaas sa level 18. Nagpakita ng ngiti ang mabagsik kong mukha. Lumipat ako sa tabi. Pinakain ko na ang natitirang snow wolves. Pinuntahan ko ang mga deer at mga batang deer. Inilipat ko sila sa bakuran sa kanto ng Snow Wolf Village. Sa oras na ito, si Jai Inging at Gu Qinghan tinitigan ang bangkay ng deer. Si Kiki, nagulat, nakabuka ang bibig. Deer King, ramdam agad ang lakas mula sa bangkay. Ang deer, umabot na sa elite level beast. Higit pa sa level 15. Kung si Wolf King ang pumatay sa deer na ito, okay lang sana. Pero ang Deer King, dala ng hunting team. Mas lalo silang namangha sa sunod. Tapos na ni Wolf Dad ang usapang nanay. Lumapit na agad sa ulo ng deer. Alam ni Gu Qinghan at Jai Inging, magandang material ang antlers ng Deer King. Batay sa ugali ni Wolf Dad. Sa wakas, inamot ko agad ang dalawang antlers. Ginapos ko ang dalawang peres ng antlers. Ipinamigay kay Renya at dinala sa ice storage. Pinagsama sa mga gamot na nakita bago. Sunod, ang talim ng kuko ko. Diretsong pinutol ang ulo ng Deer King. May lumabas na diamond crystal core na may dugo. Lumutang mula sa utak ng Deer King. May bahid ng kakaibang pula. Beast crystal core. Grabe, anong swerte ni Wolf King. Punong-puno ng gulat ang mga mata ng dalawang bata. Elite beast na nagkaroon ng crystal core. Walang totoong data. Pero siguradong mababa pa sa isa. Napatulala ang dalawang bata. Tapos, tinitigan ang crystal core. Lahat sila, gutom na gutom sa core. Kung kaya nilang ay absorb ang core. Pagkatapos mag-isip, pinili nilang tumanggi. Hindi talaga kaya ng lakas. Ang spiritual energy sa crystal core, mas matindi kaysa prutas ng mundo. Kapag hindi nag-ingat, pwedeng mapinsala. Tinitigan ko rin ang core. Pag kinain ang kristal, may tsansa makuha ang isa sa 4. Strength boost, speed boost, jump boost. Pagkakita ko sa epekto ng crystal core, kunot ang noo ko. Konti lang ang tulong ng Deer King core sa akin. Naalala ko ang isang bagay. May mahina akong howl. Biglang tumakbo si Renya sa harap ko. Tinitigan ko si Renya, may plano na ako. Walang problema ang loyalty ng Snow Wolf. Ibibigay ko na lang ang crystal core kay Renya. Tumibay ang lakas ni Renya. Mas maganda, mas tatapos niya ang hunting. May talent akong mang-absorb ng traits. Hindi ako kinakapos ng traits. Kapag mas malakas ang Snow Wolf, mas malaki ang makukuha kong bonus. Sa dami ng dahilan, binigay ko ang Deer King core sa tapat ni Renya. Biglang napangiwi si Renya. Alam niyang sobrang mahalaga ang core na iyon. Alam ng instinct ng beast. Pero dahil sa loyalidad, hindi siya magtataksil. Kahit ang crystal core, ganitong pagkakataon. Pero binigay ng King sa kanya. Hindi lang si Renya, lahat ng Snow Wolves, nabigla. Tapos, nabalot sila ng matinding sigla. Ang grupo ng Snow Wolf, nagpakita ng paggalang at loyalty sa kanilang King. Agarang kinain ni Renya ang core. Lumitaw agad ang spiritual energy sa katawan niya. Biglang nagpakita ng wave ang paligid niya. Nagulat sina Jai Inging at Gu Qinghan. Binigay ni Wolf Dad ang crystal core sa ibang Snow Wolf. Walang alam si Jai Inging sa mata. Mas lalo pang nagulat si Gu Qinghan. Wolf Dad, hindi ka ba matalino? Bakit mo binigay ang magandang oportunidad? Sa Snow Wolves, ang lakas talaga ni Wolf Dad. Nangyari na ang lahat, hindi na mababawi. Tinitigan ni Gu Qinghan si Renya. Napabuntong hininga siya. Nagsalita si Jai Inging na puno ng emosyon. Hindi inakalang sabik din si Wolf Dad. Tinitigan niya si Wolf Dad. Sa kanyang amber eyes, kalma lang mula simula hanggang dulo. Nilalagay ba ni Wolf Dad ang plano? Sa oras na ito, natapos na ang pagbabago ni Renya. Hindi nagbago ang laki ng katawan, pero naging mas muscular siya. Mukhang awakened ang strength boost talent. Bulong ni Gu Qinghan. Si Jai Inging naman, napaupo sa crib, hindi na napigilan. Alam ba ni Wolf Dad na ang core pang palakas ng katawan? Hindi niya kailangan, kaya binigay sa Scared Snow Wolf. Napatulala si Gu Qinghan sa sinabi ni Jai Inging. Ano pa kayang lihim ni Wolf Dad? Hindi maikakaila. Mala si Renya, nakakuha ng strength boost talent. Habang ako'y nagugulat pa, may sigaw mula sa labas ng Snow Wolf Village. Wait, howl ng lobo iyon. Itinaas ko ang ulo ko. Tumalon sa taas ng pader. Sa labas ng Snow Wolf Village, may halo-halong itim, puti at gray na grupo ng lobo. Hindi lang ako ang nakakaramdam. Pati Snow Wolves, naamoy ang kakaibang wolf scent. Hindi sila nataranta. Mukhang sanay na sa ganitong sitwasyon. May ilang babaeng lobo, instinct na protektahan ang mga bata. Saka na nila naalala, malalaki na ang 6 na batang lobo. Binago ng babaeng lobo ang protektahan. Kay Jai Inging at Gu Qinghan, ginaya nila ang galaw ko. Binitbit ang dalawang bata pabalik sa treehouse. Tapos mabilis siyang bumalik sa grupo ng mga lobo. Ako naman, nakaharap sa halos 100 lobo. Hindi mo makikita ang takot sa mukha ko. Kasabay ng tunog ng magnetic pressure ng Snow Wolf. Sa isang sigaw ko na iyon, lahat ng mga lobo ay napahinto ng sabay-sabay. Sabay-sabay silang tumigil. Sa isang iglap, ang tila malapit ng crisis ay nawala na. Mahigit kalahati ng problema ang naiwasan na. Pero hindi pa rin ako naging kampante. Agad kong inutusan ang 6 na batang lobo sa Bloodifang na magbantay sa likod ng Snow Wolf Village. Para lang sigurado, ang iba pang mga lobo ay agad nagtrabaho ayon sa tungkulin. Ang natitirang mga Snow Wolf ay sumunod sa likod ko. Tumayo sa harap ng gate ng Snow Wolf Village. Sa loob ng bookhouse, sina Jai Inging at Gu Qinghan ay nagulat. Hindi nila alam ang nangyayari sa labas. Nakikita nila mula sa treehouse at gate ng nayon. Medyo
Sinadyo kita ang mga lobo na nagkalat sa bundok. Mukhang mga lobo rin ang mga iyon. Matalas ang mata ni Jay Inging. Nakilala niya ang grupo ng mga lobo. Si Gu Qinghan ay agad nakariyak. Ito ay laban sa teritoryo ng wolf packs. Hindi ko inakala na sa Tianshan Forest. Meron pang ganitong nakakatakot na wolf pack. Punong-puno ng pagkabigla ang tono ni Gu Qinghan. Nang marinig ni Jay Inging ito, napakabilis ng tibok ng kanyang mata. Sa labas, mukhang may 80 hanggang 100 beast. Kung mag-aaway sila, ano na lang gagawin ng wolf dad? Pero si Gu Qinghan ay mas malalim mag-isip. Sa tingin ko dapat nating pag-isipan. Ano ang mangyayari sa ating dalawa? Kung hindi kayang-kaya ng wolf dad, tiyak patay tayo. Kasama ang mga snow wolf, tumayo ako sa pintuan. Bilang depensa sa pader ng Snow Wolf Village, kampante pa rin ako. Sa mga kalaban na ito, ang wooden wall lang ay sapat na. Bukod pa dyan, natakot na ang mga lobo sa aking pressure. Lahat sila ay nakatayo lang. Hindi makakilos. Paano mo mantingnan? Walang duda ang labanan na ito. Para sa mga lobo na gustong agawin ang teritoryo ko. Hindi ako papayag. Aktibo ang Howling Moon skill. Sa isang howl, lumakas ang Snow Wolf tribe. Ang mga kalaban, natakot sa pressure ng Snow Wolf King. Sila ay natakot sa aking kapangyarihan. Biglang nagbago ang laban, naging one-sided massacre. Ilang sandali lang, may natirang 15 bangkay ng lobo sa lupa. Sa mga sandaling iyon, dalawang malamig at mahaba na howl ang narinig mula sa gubat. May kakaibang pressure na nanggaling sa malayo. Nagulat si Gu Qinghan, napakapit sa kamay niya. Ito ay aura ng high-level elite beast. Grabe naman. Ito na ba ang Wolf King ng kalaban? Mukhang mas malakas pa sa Wolf Dad. Mabigat ang tono ni Jay Inging. Baka malapit ng maging extraordinary level. Hindi ito kalaban ng Wolf Dad. Malalim ang buntong hininga ni Gu Qinghan. Umupo siya na para bang sumurrender. Tapos na tayo. Hindi inakala sa ilalim ng Wolf Dad scare. Mauwi rin sa pagiging pagkain ng mga lobo. Ayaw ko ang ganitong ending. Sa labas ng Snow Wolf Village, tinawag ko pabalik ang Snow Wolves. Huwag mong pansinin ang dugo sa kanila. Totoo, yun ay galing sa mga kalabang lobo. Pero kay Gu Qinghan at Jay Inging, iba ang dating. Labanan to hanggang kamatayan. Kahit sanay na sa kamatayan, si Gu Qinghan, kilala bilang Demon Lord. Ngayon, ramdam niya ang konting pagkabigla. Hindi inakala. Kung tutuusin, ang mga lobo ang nakikipaglaban para sa akin. Bago pa sila mag-isip, lumabas ako ng Snow Wolf Village. Nawala ako sa paningin ng dalawa. Biglang kumabog ang puso ni Jay Inging at Gu Qinghan. Parang may nawala sa kanila. Wolf Dad, laban lang. Sabay silang nag-cheer para kay Wolf Dad. Kahit sa totoo lang, mababa ang chance ni Wolf Dad. Pero umaasa pa rin sila sa milagro. Sa labas ng Snow Wolf Village, isang double-headed wolf ang lumitaw sa paningin ko. Ito ang Wolf King ng kalaban. Nakakatakot siya. Mutant double-headed wolf. Level 11. 3 talento, 3 skills. Lahat ito ay silver level. Tinitingnan ko ang attributes na nakita ko. Napapikit ako. Mukhang malakas nga siya. Pero nasa likod ko ang Snow Wolf tribe. At nandyan ang dalawang bata. King Fez, King. Hindi ako papayag na matalo. Aktibo ulit ang Midnight Snack skill. Hinamon ko ang double-headed wolf king. Dalawang malakas na howl ang sumagot sa hamon ko. Sa susunod na segundo, naging parang kidlat akong pila. Biglang lumapit ako sa kanya. Naglabas ako ng wolf claws. Sa tulong ng blade sharp claws, ang wolf claws ay naglabas ng malakas na tunog sa kabundukan. Ang silver moon claw ay tila walang hadlang sa distansya. Diretso sa double-headed wolf king. Mabagal na tumingin ang double-headed wolf king. Sa isang iglap, may nakakatakot na kasamaan sa mata niya. Ramdam ko ang panganib. Nagdesisyon akong hindi sumugod sa weak point. Imbes na diretsong atake, sinagad ko sa kaliwa ang claws. Isang claw ang nagsangga ng kalahating balat sa puting ulo ng lobo. Sobrang sakit. Ang puting ulo ng lobo ay umihip ng malakas na howl. May yelong hangin mula sa kanyang bibig. Bumuo ng ice ball at pinakawalan. Hindi ko naiwasan. Direktang tinamaan ako ng ice attack. Nabato ako pabalik sa harap ng gate ng village. Hindi na matiis nila Jay Inging at Gu Qinghan. Mukhang talo rin si Wolf Dad. Pero sa susunod na segundo, bigla akong naglaho sa paningin nila. Narinig nila ang howling sa kabundukan. Ramdam ng dalawa ang masama. Naku, kahit malakas si Wolf Dad, talo pa rin siya ng matindi. Ilang saglit lang, biglang narinig ang isang howl sa labas ng village. Parehong kinabahan sina Jay Inging at Gu Qinghan. Isang nakakatakot na resulta ang sumagi sa isip nila. Talaga bang talo si Wolf Dad? Si Jay Inging kahit ganitong sitwasyon, hindi ko napipilitin makipagsabayan sa'yo. Naalala ko, may time-space talent ka rin. Biglang nagsalita si Gu Qinghan. Agad na intindihan ni Jay Inging. Impress nga naman siya. Alam niya, bukod sa mind link, may ibang epekto ang time-space. Halimbawa, pwedeng magsanib puwersa ang awaken. Sabay agree si Jay Inging. Tumango si Jai Ying. Nag-holding hands ang dalawang bata. Ginamit ang konting spiritual energy sa katawan. Nilakas ang pilit ang time-space talent. Isang mind wave ang kumalat at nakita nila sa labas ng village. Si Wolf Dad, pagod pero matatag sa kabundukan. Sa ilalim ng claw ni Wolf Dad, naghati ang katawan ng lobo sa lupa. Sina Jay Inging at Gu Qinghan, naintindihan na nila ang nangyari sa labas. Nanalo si Wolf Dad, bagamat nakakatakot ang eksena. Para sa kanilang dalawa, maganda ang naging resulta. Pagkatapos kong talunin ang dalawang ulo ng lobo, ang natitirang mga lobo, hinintakutan ko sila gamit ang malakas na presensya. Sa ilalim ng utos ko, si Razor at ang mga elite ng Snow Wolf ay sinimulan ang pagpatay. Sinadya nilang iwan ang ilang babaeng lobo ng Snow Wolf. Ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo ng lobo. Bigla kong napagtanto, kailangan ng ibang paraan para lumaki ang Snow Wolf tribe. Halimbawa, pagsama sa iba pang Snow Wolf group. Siyempre, para maiwasan ang problema, iniwan ko lang ang pinakamadaling kontrolin na Spike Wolf. Nakapatay ka ng elite mutant beast. Ang Double Hand Wolf ay umabot na sa level 18. Nagpakita ng bagong katangian. Ay absorb ba ang body enhancement? Tuwa agad ang naramdaman ko. Sa 6 na katangian ng Double Hand Wolf, pinaka-inaasam ko talaga ang body enhancement. Hindi ko naman kulang ang offensive skills para mabuhay sa mundong puno na ng espiritu. Body strength ay importante. Tahimik kong sinabi sa sarili, biglang gumalaw ang espiritu sa loob ng katawan ko. Kasabay ng tunog ng body enhancement, narinig ko ang tunog ng pumutok na buto sa katawan ko. Ang sugat ko ay gumaling mabilis. Tumubo ang bagong silver na balahibo at mas malaki ang muscle ko. Lalo akong naging matipuno. Tama sa sandaling iyon, biglang may system notification na tumunog sa isip ko. Nagising na ang host, body strength, speed, at power enhanced.
Ang presensya ng Snow Wolf ay naging kakayahan, Kang Wolf One Blood. Tumataas ng 20 ang body strength ng host. Pwede nang gamitin ang presensya para supilin ang below extraordinary beast. Nakakagulat talaga. Napabukas ako ng mata ko. Pangalawang golden trait, hindi ko pa naiisip ng maayos. Ang espiritu ng Tianshan Forest ay dumaloy papunta sa akin. Parang pumipintig ang dugo sa puso ko. At ang presensya ko, naging mas malakas matapos ma-absorb ang espiritu sa taas ng ulo. Biglang tumindi. Sa isang iglap, umabot ako agad sa level 11. Nararamdaman ni Jay Inging at Gu Qinghan ang di mapakaling espiritu. Sabay silang, naguluhan ang mga mukha nila. Ano na naman ang nangyari? Bakit pa bago-bago ang presensya ni Wolf King? Mabilis silang nagkaintindihan. Ginamit ulit ang time-space bronze bottle. Nakakita sila ng eksena sa labas. Nakita nilang umalulong si Wolf King. Ang daming presensya ang sinisipsip niya sa katawan. Nag-evolve siya. Kakakaya lang nilang talunin ang isang malaking kaaway. Sunod na evolution ni Wolf King agad. Nagulat sila, pero nakahinga sila ng maluwag pagkatapos. Ngayon, hindi na sila dapat matakot kainin ng ibang beast. Sa wakas, natapos ang transformation. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Tapos nilubog ko ang isip ko sa spiritual sea. Tiningnan ko ang sarili kong attribute panel. Doon ko lang napansin. Ang tribe ko, di ko alam kailan, Snow Wolf na. King Kang Wolf Bloodline. Sa madaling salita, dumaan ako sa bloodline evolution. Bigla akong sumaya. Habang lumalakas ako, mas malaki ang sansang mabuhay. Tinig ni King Razor ang gumising sa akin. Tapos na ang pagpatay. Sinamahan ni Razor ng maraming Snow Wolf. Lumabas ang 5 babaeng Snow Wolf. May sarili na silang intelligence. Agad silang yumuko sa lupa bilang pagsuko. Sinulyapan ko ang mga claws ko. Hinati ko ang 2 ulo ng double hand wolf. Sayang hanggang doon lang ang swerte ko. Di ko nakita ang crystal nucleus ng beast. Agad akong bumalik sa Snow Wolf Village kasama ang grupo. Simula ngayon, may 5 dagdag na healer sina Jay Inging at Gu Qinghan. Nag-umpisa na ang plan ko para palakihin ang Snow Wolf tribe. Officially nag-start na. Gabit ito, nagbantay ako sa treehouse. Sa labas, si Narenya at iba pang wolves ay tumanggap ng utos ko. Isang gabing puno ng howl ng mga lobo. Kinabukasan, lumabas ako ng treehouse. Nagawa na ni Razor at iba pang male wolves ang kanilang sacred task. Nagsimula na ang hunting. Lumipas ang oras. Sina Jay Inging at Gu Qinghan, lahat ay sumisipsip ng espiritu sa hangin. Malapit na ang araw ng spiritual revival. Siguro, 1 o 2 araw na lang. Biglang napabuntong hininga si Jay Inging. Nagkakaroon ng seryosong tingin sa mata. Si Gu Qinghan naman ay relax pa rin. Bakit ka nabubuntong hininga? Kapag lubos nang bumalik ang espiritu, pwede na nating gamitin ang breathing technique mula sa nakaraang buhay. Posibleng gamitin na ang talent abilities. Mas ligtas kesa ngayon. Tahimik lang na umiling si Jay Inging. Mas pinangangambahan niya ang ibang bagay. Sa ngayon, si Wolf King's power, pinakamataas sa Tianshan Forest. Pero kapag kumpleto na ang spiritual revival, maraming makaka-evolve sa extraordinary o kahit king level sa isang buwan. King level or higher pa. Pagdating ng panahon, mawawala na ang katahimikan na meron ngayon.